Ang unang ginawa ng binata matapos siyang mabuhay muli ay direktang maglagay ng dalawang malaking X sa kanyang college entrance exam paper. Pagkatapos ay matapang niyang tinalikuran ng pagsusulit at nagpasa ng blankong papel sa proctor dahil sa nakaraang buhay, ang binata. Pinaghirapan niyang sagutan ang lahat ng tanong sa test paper ngunit nang ilabas ang mga resulta. Pinaratangan siya ng proctor na isang mandaraya na masama ang moralidad. Malinaw na ang tusong kinakapatid na lalaki ang nangopya sa kanyang test paper, pero ang kanyang pamilya na sa isa lang naniniwala. Ay kumampi lahat sa kanyang kinakapatid ang kanyang amang nagngingit-ngit sa galit. Ay lalo pa siyang sinampal ng malakas hindi inaasahan, nang matamba ang binata. Tumama ang kanyang ulo sa isang fire hydrant hanggang sa bago siya mamatay. Hindi alam ng binata kung paano nakopya ng kanyang kinakapatid ang mga sagot marahil ay naawa sa kanya ang langit. At binigyan siya ng pagkakataong mabuhay muli sa araw ng college entrance exam. Nakikita na malapit nang magsimula ang pagsusulit, binalaan ng kanyang ama ang binata na huwag gumawa ng gulo sa examination hall at makaapekto sa performance ng kinakapatid, sinasabing ang kinakapatid niya ay para sa Tsinghua o Peking University. Habang ang binata naman ay dapat magsikap para makapasok sa isang vocational college habang tinitingnan ng walang hiyang pamilya. Hindi mapigilan ng binata na mag-alab ang galit sa kanyang puso sa nakaraang buhay, palagi siyang top 1 sa klase sa bawat pagsusulit. Ngunit naniwala sila sa panig lamang ng kanyang kinakapatid, na naging sanhi ng kanyang malagim na pagkamatay tinitingnan ng mapagkunwaring kinakapatid. Walang pag-aatubiling sinampal siya ng malakas ng binata na galit ng husto ang ama nang makita ito. At akmang ibabalik ang sampal ngunit ang binatang nabuhay muli ay hindi nakimi at sunod sa niren. Dahil buong puso ang pagkampi ng mga magulang niya sa kinakapatid, ngayon ay tuluyan na niyang puputulan ng ugnayan sa kanila. Ikaw na suwail na anak. Nakalaban ka pa, gusto mo bang magrebelde? Ngunit hindi sila pinansin ng binata upang malaman ang masamang balak ng kinakapatid. Sinadya ng binata na mag-withdraw sa college entrance exam sa harap niya, nagpaplanong mag-aral muli ng 1 taon. Nang marinig ito ng kinakapatid, agad siyang nataranta at pinayuhan ng binata na huwag magpadalos-dalos. Tama nga ang hinala ng binata sa pagsusulit na ito, uulitin na naman ng kinakapatid ang dati niyang gawain. Ang kopyahin ang kanyang test paper ngunit dahil sa aral ng nakaraang buhay, paano niya hahayaang magtagumpay ang kinakapatid? Kasunod nito, opisyal na nagsimula ang pagsusulit sa wika. Agad na hiniling ng binata sa proctor na ilipat siya sa upuang nasa harapan ng kanyang kinakapatid. Dahil ang mga magkasunod na upuan ay tumatanggap ng Test A at Test B. Sa pagkakataong ito, kailangan kong makapasa sa Tsinghua o Peking University. At ikaw, huwag ka nang umasang makokopya mo pa ang test paper ko. Ang bonus na tanong sa Test A ay pagsulat ng tula. Ang bonus na tanong sa Test B ay sanaysay. Noong nakaraan, nakuha ko ang Test B, at nabawasan ng 3 puntos ang pagiging malikhain ng sanaysay ko. Ngayon, natapat sa akin ang pinakamagaling kong larangan, ang pagsulat ng tula. Kaya naman, gagawa na lang ako ng sarili kong orihinal na tula. Ngunit pagkatapos ng pagsusulit, mayabang na sinabi ng kinakapatid sa harap ng binata. Nasa huling bonus na tanong, nagsulat siya ng isang orihinal na tula ang nakakagulat, mula sa sinabi ng kinakapatid. Ang mga taluntod ay eksaktong katulad ng isinulat niya, walang labis, walang kulang. Malinaw na ang nakuha ng kinakapatid ay Test B. Kung saan walang tanong tungkol sa pagsulat ng tula, nakuha ko ay Test B. Pero hindi ko sinasadyang nabasa ito. Kaya pinalitan ni Teacher Gao ang papel ko ng Test A ni Chen Shenzang. Dahil natuto na sa karanasan, nagpa siya ang binata sa susunod na pagsusulit sa matematika. Nailipat ang kanyang upuan sa pinakamalayong sulok mula sa kanyang kinakapatid. Ngayong napakalayo na niya, tingnan natin kung paano pa siya makakakopya. Pagkatapos, puno ng kumpiyansang sinagutan ng binata ang lahat ng tanong at sa huling mahirap na tanong. Ginamit niya ang sarili niyang orihinal na paraan gamit ang algebra at geometry, ngunit nang ipapasa na niya ang kanyang papel. Naunahan siya ng kanyang kinakapatid sa pagpasa at sinadyang ipagyabang sa harap ng proctor. Nasa huling mahirap na tanong, ginamit niya ang orihinal na paraan ng algebra at geometry. Malamang sa lahat ng kumuha ng exam, siya lang ang nakasagot nito. Natulala ang binata nang marinig ito. Para makasiguro, agad na binago ng binata ang solusyon sa huling tanong. Ngunit nang tumayo muli ang binata para ipasa ang kanyang papel, hindi niya sinasadyang natuklasan na ang mga sagot sa test paper ng kanyang kinakapatid ay eksaktong katulad ng sa kanya. Pati ang mga hakbang sa solusyon at mga bantas ay parehong-pareho. Muling napaisip ng malalim ang binata. Ngunit bago pa man siya makabawi, dumating na ang oras para sa pagsusulit sa science.
Kung makokopya na naman ng kanyang kinakapatid ang mga sagot sa subject na ito, mauulit ang kanyang malagim na sinapit sa nakaraang buhay. Dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya matatakasan ng kapalaran na makopya ng kanyang kinakapatid. Kaya naman nagpasya na lang ang binata na magpasa ng blankong papel, tingnan niya kung paano pa ito makokopya. Hindi ako naniniwalang makokopya mo kahit ang blankong papel. Sir. Ipapasa ko na po ang papel ko. Bakit ka magbibigay ng blankong papel? Hiji Yuan, akala mo ba nakopya mo si Hian? Ang mga marka sa dalawang asignatura, makakapag-aral ka sa kolehiyo kahit na walang ginagawa. Anong kalokohan ito? Anong klaseng asal ito? Tatay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Mabilis, bumalik ka na sa akin. Hindi magnanakaw ng ideya si Ji Yuan. Tay, ayaw kong mabaygo ka. Ngunit talagang hindi ko kayang isulat ito. Natatakot akong maulit ang pagkakamali. Wala na, kung magsusumite ako ng blankong papel, ano ang iisipin ng lahat tungkol sa akin? Kahit hindi ako sumulat, wala ring silbi. Hindi maganda, wala ng oras. Anong sinasabi? Doktor, doktor. Dalhin agad sa klinik. Ipagpatuloy ang pagsusulit. Ang ganda. 10 minuto na lang bago matapos ang pagsusulit. Isusulat ko na ngayon. Paggising mo at bumalik, walang oras para kopyahin ka. Guro, isusumite ko na po ang papel. Hindi ka ba? Kakalow blood sugar ko lang kanina. Uminom lang ako ng matamis na tubig at wala nang problema. Sige na. Sa huli, ilang minuto na lang. Wala ka ng oras para kopyahin. Guro. Lahat ng tanong na ito, kaya kung makuha ang pinakamataas na marka, kaya lang itong muling tanong. Ginamit ko ang kaalaman sa kolehiyo. Ginamit ko ang calculus para lutasin. Hindi ba ako mababawasan ng puntos? Ano? Ginamit din niya ang calculus. Bakit pareho pa rin ang paraan ng paglutas namin? Talagang mahusay si Hian. Huwag kang mag-alala, gumamit ng kaalaman na lampas sa saklaw para sumagot. Magdadagdag lang ito ng puntos, hindi babawasan. Ano ang sinasabi? Hindi mo nga naintindihan. Ang pisika sa mataas na paaralan. Paano ka pa makakaintindi ng calculus sa kolehiyo? Si Xiaoyan napakamatalino. Matagal nang inihanda ng mga magulang niya ang mga kurso sa kolehiyo. Pero ikaw, hindi mo naman alam ang tanong na ito, katulad ng isinulat ni Xiaoyan, di ba, kuya? Ang tanong na ito. Naalala ko yata, na may higit 10 paraan para lutasin ito, hindi mo ba kaya? Katulad ko. Di ba, kuya? Hiji Yuan, hindi mo naman sinungalingan, di ba? Pagdating ng panahon, kung malaman ito ng guro, sigurado, maaalis siya sa pagsusulit sa kolehiyo. Bakit? Bakit? Ilang minuto lang naman, kaya pa rin niyang kopyahin. Huling pagsusulit. Paksa, Ingles. Lahat, magpakatatag kayo. Dapat tayong magbigay ng lahat. Sinisira ang aming reputasyon. Nilalay ang aming pamilya. Bakit kahit gaano ako kasipag? Sa huli ay kinokopya lang. Hindi ba?
Hindi ko maiiwasan. Kapalaran ng nakaraang buhay ba? Huwag nang sayangin ang iyong lakas. Nakatadhana ka na mula sa pagsilang, na mapapalaya sa ilalim ng aking mga paa, bilang aking hakbangan. Ito na ang huling pagsusulit. Kailangan ng matinding laban. Mayroon na. Hindi ako naniniwala na makopya mo pa ang ganitong pagsusulit. Makakopya ka pa ba? Guro, nais ko nang isumite ang aking papel. Sigurado ka ba, kapag naisumite mo na, hindi mo na ito mababago? Oo. Sigurado ako. Sige, ibinigay na ang papel, umalis sa silid ng pagsusulit. Guro, ibinigay ang papel. Binabati kita sa matagumpay na pagtatapos ng pagsusulit, mukhang sa buhay na ito. Nakaiwas ako sa kapalaran, na makopya. Guro, gusto kong magreklamo. Hiji Yuan, natapos na ang iyong ikatlong yugto. Hiji Yuan, hinopya mo ang aking pagsusulit. Ano? Gusto mo pang magreklamo na ako'y nakopya? Iyan, kaibigan, kung ito'y maling reklamo, kailangan mo ring managot. Guro, pwede mo bang tingnan ang aking papel sa pagsusulit, kung pareho ba ito sa kanya? Sigurado ka ba sa aking papel sa pagsusulit? Sigurado ako. Hindi tama. Bakit iba ito kaysa noong isinumite ko? Kasi binabantayan kita, ang sagot dito ay A. Kaya isusulat ko ang C. Ang sagot dito ay D. Sige, isusulat ko na lang ang B. Hindi ako naniniwala na mali lahat ng sagot ko. Maaari mo pang makuha ang pinakamataas na marka. Dapat mong malaman. Kung lahat ng isinulat mo ay mali, wala kang makukuhang puntos. Guro, isusumite ko na ang papel. Appel it SYMBO. Naghihintay na lang ako sa pagsusumite mo ng papel. Hindi ako naniniwala na nakapasa ka na pero nakopya ka pa rin. Pagkatapos mong magsumite, agad kong binago ang sagot. Hindi ba't swak na swak ito? Una ng blankong may isang angkop na salita o ang tamang anyo ng salitang nasa panaklong. Orating paggunita si Tang Xianzhou 36 na ay kilala bilang ang Shakes End, ang bayan ni William Shakespeare, ay may pagkakahawig sa ilang paraan. Ang sagot ninyong dalawa ay ganito rin. Sobrang kamukha nito, sobrang kamukha. Hindi lang pareho ang mga tanong. Pati ang bantas sa salaysay, ay eksaktong pareho. Ano? Hiji Yuan. Hindi mo inasahan, di ba? Paano ito posible? Bakit? Nakakapi ka pa sa test paper ko. Kuya, anong sinasabi mo? Naisubmit ko na ang test paper ko. Paano kita makokopya? Ikaw. HMPH, ang peke mong sigaw, na nahuli ang magnanakaw, talagang may alam ka. Pero, ikaw nga pala, ang nanlait sa papel ni Xiaoyan, nang ipasa niya ito. Hiji Yuan, ayon sa sitwasyon ng pagsusulit, at sa iyong pagganap sa lugar, talagang may posibilidad kang nangopya. Mayroon ka pa bang maipapaliwanag? Guro, hindi ako. Talagang hindi ako nangopya. Hindi ako iyon. Mama, Papa, pareho ang sulat niya sa komposisyon kay Xiaoyan. Pero sinasabi niyang hindi siya nangopya. Ang tigas ng ulo niya. Paano naging ganyan ang pamilya niya? Isang taong puro pangongopya lang. Nakakahiya talaga. Hindi ko akalain nakakopyahin mo ang papel ni Xiaoyan. Ji Yuan, hindi ka naman nangongopya. Napaka-disappoint mo, Hiji Yuan. Guro, ako po. Para sa mga estudyanteng tulad niya, na may masamang asal, dapat silang permanenteng tanggalin ang karapatan sa pagsusulit, tanggalin ang kwalifikasyon. Tahimik.
Mahalaga ang patas at makatarungang pagsusulit dahil hindi mo sinusunod ang mga patakaran. Kaya't dapat mong harapin ang mga kaukulang bunga. Security. Guro. Sandali lang. Maaari kong patunayan na hindi ako ang nangopya. Maaari kong patunayan na hindi ako ang nangopya. Sabi mo, hindi ka nangopya. Paano mo patutunayan? Mayroon akong sagot sa ibang papel. Patunayan ang aking kawalang sala. Hindi pwede. Hindi ko kayang manood na siya ay sumagot gamit ang backup na papel. Kung hindi, tiyak na alam na ng lahat na ako ang nagnakaw ng sagot. Gagawin ko ito. Talagang makikita ang iyong antas. Ngunit, lahat ay nagmamasid. Tinitiyak ko. Ano man ang asignatura, sa loob ng kalahating oras, maaari akong magbigay ng perpektong pagsusulit. Sa ganitong paraan, maipapakita. Hindi ako nangopya. Hindi pwede. Ang ibig kong sabihin, tapos na ang oras ng pagsusulit, nakatapos na. Ang ginagawa mo ay nagpapaliban lang. Tama, aminin mo ang pagkakamali. Huwag kang magkalat dito. Nagsasayang ka ng oras ng lahat, ni Ji Yuan. Pinasisiguro kong aminin mo, na kinopya mo ang papel ni Xiaoyan. Mahirap bang umamin para sa kabutihan? Wala akong kasalanan. Bakit ako dapat umamin? Ikaw. Ang hirap-hirap mong hadlangan ako, hindi ba? May tinatago ka, ikaw. Natatakot lang ako, natatakot akong hindi mo masagot. At mapahiya ang mga magulang mo. Huwag kang mag-alala, hindi nila inamin ng lantaran ang aking pagkakakilanlan. Kahit mapahiya man ako, hindi sila ang mapapahiya, ako ang mapapahiya, ikaw. Guro. Kung basta-basta, aaminin mong nangopya ako, at kanselahin ang aking kwalifikasyon sa pagsusulit, mawawasak ang buhay ko. Guro. Pakiusap, bigyan mo ang bata ng isang pagkakataon para patunayan ang kanyang inosente. Pakiusap, sana. Huwag mo naman ganun, bumangon ka na. Sige. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang pagsusulit sa Ingles na ito, kung makakasagot ka, sa loob ng kalahating oras, at makakuha ng perpektong marka, maniniwala ako na hindi ka nangopya. Sige. Ito ay, ang huli kong pagkakataon. Kailangan kong manguli ito. Ano ang gagawin? Sa harap ng lahat, kung talagang papayagan siyang makasagot ng perpektong pagsusulit, ano pa ang aking magiging daan palabas? HMPH. Pagkatapos kong makasagot ng perpektong pagsusulit, syempre, alam ng lahat kung sino ang tunay na nagnakaw. Kaya sisimulan ko na ang pagsagot. Sandali lang. Guro Gao, nais ko ring mag-apply, nasagutin ang papel na ito. Alam ng lahat. Mas mahirap ang backup na pagsusulit, kaysa sa karaniwan, doble ang hirap. Gusto ko rin gamitin ang pagsusulit na ito, para patunayan ang aking pagiging inosente, para hindi ako mapasok sa isyong pandaraya na ito. Huwag mo nang gawin yan, Xiaoyan. Mula pagkabata, tinuruan ka ng 2 wika, alam ng lahat ang iyong kakayahan. Hindi na kailangang patunayan ang salitang Ingles na ito. Kapag naririnig ko, inaantok ako. Kung hindi dahil natatakot akong makakuha siya ng perfect score. Hindi ko sana gustong kumuha ng pagsusulit. Huwag kang mag-alala. Ang pagsusulit sa Ingles na ito ay may hirap na higit pa sa IELTS. Kaya't hindi posibleng makakuha si Ji Yuan ng perfect score. Hintayin na lang natin siya mamaya para sa kanyang sariling pagkatalo. Tama. Isa siyang probinsyalong walang kaalaman. Pati ang kanyang pagbigkas ng Ingles ay probinsyal. Paano ka makakakompetensya kay Xiaoyan? Sino ba nagsabi ng mga taga-nayon ay hindi tama ang pagbigkas? Anong gagawin mo? Happy for you. Natutuwa ako para sa'yo. High five for me. Hindi ba siya may sakit? Bakit biglang English ang gamit niya? Bigyan mo ako ng mga pagbati. Yeah, I am happy that you are not only pitiful, self-destructive, arrogant, sleazy, sinister, and extremely mediocre, but also a Mickey, a loser, and a buffoon. Paano siya magsalita ng Ingles? Ang galing niyang magsalita. Pero mukhang nagmumura siya kay Xiaoyan sa Ingles. Hindi. Sobrang bastos ng sinasabi niya. Bakit nakangiti pa si Xiaoyan? Baka hindi niya naiintindihan. Hindi pwede. Huwag na huwag dapat, para isipin ng lahat na hindi ako nakakaintindi. Kung hindi, mabubunyag ako. Aking mabuting kapatid, pinapalagkit kita. Bakit hindi ka sumagot kahit isang salita? Thank you.
Sinasabihan ka ni Xiaoyan ng masama. Bakit mo pa siya pinasasalamatan? Hindi ba't? Ikaw itong bilingual na matalino. Hindi ko naintindihan, kahit isang salita sa Ingles. Ako. Paano naman hindi maiintindihan ni Xiaoyan? Siyempre, ikaw ang may maling pagbigkas. Tama. American English ang tinuro sa akin mula pagkabata. Ikaw naman ay British English. At ako, medyo iba kami. Bukod pa rito, si Xiaoyan ang kapatid mo. Paano mo siya masasaktan ng ganoon? Hindi ko naman siya sinaktan. Sinasabi mong siya ay mapagkunwari, walang iya, isang payaso. Hindi ba't ito ay panlalait sa kanya? Hindi ito panlalait. Ito ay paglalahad ng katotohanan. Ikaw, ano ang gustong sabihin ni tatay? Sige, sabihin mo na lang. Hindi ako nagagalit. Kaya pala ayaw ni Xiaoyan makipagtalo sa isang salbaha tulad mo, kaya nagpapanggap siyang hindi nakakaintindi. Ganun pala ang dahilan. Xiaoyan, sobra kang mabait. Kaya niya ka ginagawang ganyan. Guro. Pahingi po ng isang pagsusulit, sasagutin ko ito kasama siya. Kung ganun, malalaman natin kung kinopya niya. Sige. Kaya't ang laban na ito ay magiging pampublikong pagsusulit sa pangangasiwa ng lahat ng tauhan. Ayos. Ipinahayag ko na nagsisimula na ang pagsusulit, basta't hindi ako sumusulat, ano man ang gawin mo. Hindi mo ako makokopya. Sa huli, alam na ng lahat kung sino talaga ang nagnakaw ng sagot. Ang galing naman ni Xiaoyan. Sa ganitong hirap na tanong, ang bilis pa niyang sumagot, hindi katulad ng isang tamad na estudyanteng puro daldal lang. Matagal na tayong nandito, walang masagot na tanong. Ang sagot mo, bakit pareho na pareho sa akin? Guro, natapos ko na ang mga tanong. Sa pagpipilian, talaga, ikaw ay isang matalinong estudyante. Ang bilis ng iyong pagsagot, kaya mo pang sagutin ang lahat ng tama. Bakit ka nakatulala, kuya? Nakikita ito ng lahat. Bakit wala kang sinulat? Hindi mo ito alam. Gusto mo bang kopyahin ang sagot ko? Siyempre, ikaw ang kumopya sa akin. Kapatid, natapos ko na lahat. Samantalang ang iyong pisara ay walang laman. Sinasabi mong ako ang kumopya sa iyo. Oo nga, sadyang ikaw ito. Pumunta kay Hiyan. Tingnan ang kanyang sagot. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, ang dami mong sinasabi. Imposible. Imposible. Hindi ko pa nasusulat, iniisip ko lang talaga. Paano niya nakopya ang sagot ko, kuya? Hindi mo naman siguro sasabihin. Alam mo kung ano ang iniisip ko. Alam ko na iyon. Hindi pwede ito. Mom at Dad, ang mukha ng pamilya natin, ay nawala na dahil sa kanya. Hanggang dito na lang. Kailangan mong aminin ang panggagaya ngayon din, at humingi ng tawad kay Xiaoyan. Ang Qingbei ay ang pangarap ko. Hindi ko ito maibigay sa kanya. Ikaw lang. Isang estudyanteng tamad na puro kopya lang, ay nang-ahas pang magreklamo, sa kota ni Xiaoyan sa Qingbei, nangangarap, sa ganito na kalala ang sitwasyon. Hindi mo pa rin inaamin ang pagkakamali mo, at hindi nagsisisi. Sa tingin ko, talagang ikaw ay totally ruined. Kapatid, kung gusto mong tulungan kita, sabihin mo na lang ng direkta. Pero hindi mo pwedeng kunin ang sagot ko. At gusto pang agawin ang pagkakataon ko sa Qingbei. Talagang hindi maganda yan. Kukunin ko ang pagkakataon mo. Sadyang ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Ang aking buhay. Sa huli ay, kukunin mo pa ang aking mga marka. Bakit? Mayroon ka ng lahat. Bakit kailangan mo pang kunin ang lahat sa akin? Kuya, anong sinasabi mo? Wala akong sinabi. Wala. Isipin mo ng mabuti. Binigyan ka ba nila ng magandang buhay? Maligayang kaarawan kay Xiaoyan sa kanyang ika-19 na taon. Ji-Yuan, ngayon ay ikaw ay 19 na taong gulang. Naging adulto ka na. Gumawa si Papa ng mangkok ng pansit panghabang buhay para sa'yo. Kain na.
Binigyan ka ba ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon? At saka, binigyan ka ba ng walang pasumbaling tiwala at labis na pagkiling? Gunggong na tao, ako ay mula sa isang pamilyang may dangal. Paano ka lumabas dito? Isang salbaheng puro pangongopya lang ang alam. Dati, lahat ng ito ay dapat na akin. Ngunit inangkin mo ang lahat ng ito, ngunit hindi pa rin kontento. Alam mo ba, ang resulta, para sa isang estudyanteng mahirap, ay napakahalaga. Kuya, alam kong may sama ka ng loob. Ang mga sinasabi mo, tinatanggap ko na. Pero bukod sa mga marka, dahil ikaw talaga ang nangopya sa akin, ito ay malinaw sa lahat. Huwag mong isipin na sa mga magaganda mong salita ay makakakuha ka ng simpatiya. Hindi nito matatakpan ang katotohanan na kinopya mo. Bukod pa rito, akala mo ikaw lang ang masipag. Si Xiaoyan ay 100 beses na mas masipag kaysa sayo. Masipag siya. Ang ibig sabihin ng pagiging masipag niya ay, pinag-aaralan niya kung paano kopyahin ako, hindi ba? Kuya, bakit mo kailangang pagsinungalingan ng totoo sa harap ng lahat at sirain ang aking reputasyon? Hindi ba't gusto mo lang? Napalabasin akong umalis sa bahay, kung hindi mo ako matanggap. Lalayas na lang ako, sige. Ikaw ang umalis, ikaw ang umalis. Si Yi Jiyuan ang dapat umalis ay hindi si Xiaoyan, kundi ikaw. Para sa isang ampon na manok na sangekop sa pugad ng gansa, ay gusto ninyong itaboy ako, na tunay na anak ninyo sa bahay. Sino ba ang pumipigil sa iyo na magbago? Bukod pa rito, ano ba naman ang halaga ng dugo? Kahit na, si Xiaoyan ay akin ang inampon, ngunit ang aming relasyon, ay matagal nang lampas sa dugo. Tama nga, kami at si Xiaoyan, ay may 18 taong relasyon, na hindi mo basta-basta kayang gimbal-in. Huwag mong isipin, na dahil ikaw ay aming sariling anak, ay maaari kang gumawa ng kahit anong gusto. Kami sa pamilya He, pinakamahalaga sa kanya ang etiketa at dangal. Kung patuloy mong aapiin si Xiaoyan, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magiging magalang sa'yo. Sige. Ito ang aking mabuting ate. Ang aking mga magulang. Kuya, huwag kang magalit sa ating mga magulang. Kung meron man, ako ang sisihin. Ako ang may kasalanan. Na ginamit ko ang iyong pagkatao ng maraming taon. Nagpapanggap, magpatuloy ka lang sa pagpapanggap, magpanggap na masunurin, magpanggap na marunong, magpanggap na top student. Bukod sa pagpapanggap, ano pa ang kaya mong gawin? Yi Jiyuan. Si Xiaoyan ay may mabuting puso, laging nag-a-adjust para sa'yo. Ikaw naman, laging humihingi ng higit pa. Bughaw. Mag-sorry ka sa kapatid mo. Mom at dad, huwag kayong magalit kay kuya. Kapatid, talagang, masyadong pinahahalagahan, ang pagkakakilanlan bilang sariling anak, lamang. Gusto lang niyang ipaalam sa inyo, na kilalanin siya sa publiko, di ba? Nais sana namin, hintayin kang matapos sa pagsusulit, gagawan kita ng isang welcome ceremony. Ngayon mukhang, hindi na kailangan, sa kalagayan mo ngayon. Walang paraan. Saktong hindi ninyo ako kilala. Hindi ko rin kayo kilala. Ngayon, ituturing ko, sa harap ng lahat, formal na pinuto ng ugnayan sa inyo. Sa hinaharap, tulay ay tulay. Daan ay daan. Hindi na makikipag-ugnayan ang pangalawa. Jiyuan. Sila ang tunay mong mga magulang. Hindi mo pwedeng gawin to. Tatay. Mas mahalaga ang pagpapalaki kaysa sa pagsilang. Isinilang pero hindi inalagaan. Pumapabor at naniniwala ng walang basehan. Ano ba sila para tawaging magulang? Paano ako nagkaanak ng ganitong anak na suwail? Sige. Kung talagang gusto mo, naputulin ang ugnayan natin. Susuportahan ka namin. Pero sasabihin ko sa'yo, sa isang araw, hihilingin mong bumalik sa pamilya mo. Mukhang ang mga magulang mo, ay may iniwang pag-asa pa sa'yo. Pero ayos lang iyon. Pinakamahalaga sa mga magulang mo ang dangal ng pamilya. Pag napatunayan na ang pangongopya mo, ang pamilya ay wala na lugar para sa'yo. Mag-umpisa na tayo sa pagsusulit, teacher. Kuya. Parang multiple choice din. Hindi ito nangangahulugang kahit ano sa akin. Hindi. May huling essay question pa ba? Sa essay, bawat tao ay iba. Kung sakaling sa pagkakataong ito, kung pareho ang sagot ninyong dalawa, tiyak na, may isa sa inyo na may kasalanan ng pangongopya. Walang duda, mayroon pa akong paksa sa salaysay. Ngunit, ano bang dapat kong gawin para hindi siya makakopya sa akin?
Meron na. Gagawin ko ito. Hindi ako naniniwala na makakakopya ka pa. Guro. Naka-apply ako sa ibang silid-aralan para sumagot. Hindi ako naniniwala na tayo ay nasa magkaibang silid-aralan at kaya mo pa rin kopyahin. Bakit ang dami mong problema? Hindi naman iyon. Sisi mo pa ang mabuting kapatid mo. Hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko ba siya kayang iwasan? Ikaw. Ano ang sagot ni Yi Ji-yuan? Kahit na palaging pareho ito kay Hian. Bakit parang palagi kong naiisip na si Yi Ji-yuan ay palaging nag-iisip ng paraan para iwasan ang pangongopya? Kuya, kailangan mo talagang pumunta sa hiwalay na silid para sa pagsusulit. Hindi. Para maging madali ang pandaraya, di ba? Guro Gao. Maaari akong mag-apply na magtalaga ng 2 tao para magbantay sa akin. Sa halip, si Hian. Parang may kakaiba palagi. Talaga bang? May iba pang sikreto. Guro. Sige. Oh. Maghiwalay kayo sa exam room. Seguridad. Sunduin sila sa kabilang exam room. Salamat, Guro. Magpatuloy sa pagsagot. Hindi naman pwedeng kopyahin. Kung may isang silid lang ang pagitan. Xiaoyan, ang mga isinulat mo ay mga advanced na salita para sa level 6, isang essay na siguradong perfect score. Maganda nga ang bokabularyo. Pero paano naman ang gramatika? Guro, tingnan natin ang isinulat ni Yi Ji-yuan. Magkahiwalay lang sila ng isang silid-aralan. Iba ang sagot nila. Paano natin malalaman kung sino ang nangopya? Siyempre, tinitingnan kung sino ang mababa ang marka. Tama. Sino ang mababa ang score? Siyempre, siya ang nangopya. Pero, tingnan natin. Sa pagkakataong ito, ang sagot ng 2 tao, talagang iba sa dati. Tapos na ni Hian ang pagsusulat, bakit 3 linya lang ang naisulat mo? Guro. Hindi pa ako tapos magsulat, sandali lang po. Sige. Hindi mo na kailangang isulat, alam ko na. Sino ang tunay na nagnakaw ng ideya? Guro. Hindi pa oras ng pagsusulit, maaari mo akong hintayin ng kaunti, hindi na kailangan. 3 linya ay sapat na. Yung naunang isinulat, hindi ba't mabilis yun? Paano? Hindi makuha si Xiaoyan. Hindi ko na kayang gumawa. Ate, huwag ka nang magsalita. Kuya, ang isinulat mo, talagang iba sa akin. Iba. Ayos lang iyon. Kaya sa pagkakataong ito, hindi niya nakuha ang aking papel. Mukhang talagang nakakapigil ang mga silid-aralan na may pagitan. Kahit na 3 linya lang ang naisulat ko. Pero tulad ng sinabi ni Guro Gao, 3 linya, sapat na upang patunayan ang antas. Dahil hindi niya nakopya ang sa akin. Ayon sa kanyang antas, tiyak na hindi siya makakakuha ng perpektong marka. Ganun. Maari na, maging patunay mula sa gilid. Hindi ako ang nagnakaw ng sagot. Guro, sabihin mo na, sino ba talaga ang nagnakaw? Batay sa bilis ng pagsagot, at kabuoang estruktura, at sa daloy ng estilo. Talagang may karapatan na makakuha ng perpektong marka. Anong sinabi? Ano? Kahit yung English na sinabi ko, hindi niya maintindihan kanina. Paano naman? Nakagawa siya ng perpektong sanaysay. Ito yung kinunganan ko kanina, sanaysay ni Hian. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong tingnan. Guro, ito ang aking sanaysay. Guro, ang sanaysay na ito ay dati kong sinulat noong nag-ensayo pa ako. Maaari kong ipakita ang paraan para patunayan ito. Sige na. Ang mga tanong sa pagsusulit ay lahat orihinal na paksa. Paano mo naman magagawa na nagawa mo na dati? Napapahiya ako. Kailangang ipakita ng guro na nandaya ka para lang umamin ka, di ba? Tama nga. Kung kaya mong hulaan ang mga tanong sa pagsusulit sa kolehiyo, kaya nang umakyat sa puno ang mga baboy. Sinasabi ko ang totoo. Tama na. Hindi mo ba titigilan? Kung kaya mo, ilaan ang isip mo rito, kung gagamitin mo sa pag-aaral. Hindi naman ganoon kalala, na mawawala ang iyong marka sa exam.
Ngayon, pati ang kolehiyo, hindi ka na makapasok. Alam mo ba iyon? Mama, huwag mo nang sabihin pa. Kuya, maaaring ito ay isang sandaling kalituhan. Kaya siya nagkamali. Tayo ay dapat patawarin siya. Xiaoyan, ikaw, batang ito, sobrang mabait lang. Tingnan mo siya. Nangopya na naman sa'yo. Paano ka pa makakapagsalita para sa kanya? Ji Yuan, kailan mo malalaman na mali ka? Kailan ka babalik sa bahay? Xiaoyan, aalis na tayo. Ji Yuan, huwag kang malungkot. Kung hindi ka man paniwalaan ng iba, naniniwala ako sa'yo. Tatay, pasensya na. Hindi ko na ipakita na malinis ako. Tanga. Ikaw ay nakikipaglaban. Narinig mo na ba? Yung ampon ni Lorong Zing, pinalayas siya ng kanyang mga magulang, mula sa bahay. Bakit? Anong nangyari? Nahihiya sila sa kanya. Noong nag-exam siya, kinopya niya ang sagot ng kapatid niya. Nahuli siya sa aktong iyon. Nawala ang kanyang marka. May ganito ba? Hindi ba si Lorong Zing yan? Dati araw-araw nagpapasikat na ang anak niya ay magaling sa pag-aaral. Bakit ngayon naging mahinahon na siya? Noon pinayuhan namin siya ng huwag kunin ang inabando ng sanggol, pero ayaw niyang makinig. Ayos na ba ngayon? Siguradong nawala na ang mukha mo sa kahihiyan. Talagang nakakahiya. Ji Yuan, ilang araw ka nang hindi kumakain. Baka bumagsak ang katawan mo. Tatay, paiinitin ko pa ito para sa'yo. Tatay, ako ang may kasalanan sa'yo. Nabigo ako sa mga inaasahan mo sa akin. Ang programang pinakamahusay na henyo ay kasalukuyang nasa Haicheng para sa pangangalap ng talento. Lahat ng may edad 14 pataas, pwede nang mag-enroll. Ayos na. May pag-asa na si Ji Yuan. Tatay, anong ginagawa mo? Sa oras na iyon, ang Departamento ng Matematika ng Harvard, si Profesor Masa, ay darating din sa lugar ng kompetisyon. Ang kampiyon ay makakakuha ng pagkakataon sa Harvard University, tanging kwalifikasyon sa pagpasok. Tay, ito ang aking idolo. Ang pinakamagaling na profesor ng matematika sa mundo. Kung ako'y magkakaroon ng pagkakataon na maging estudyante niya, maabot ko na ang aking pangarap sa matematika. Tay, naniniwala ako sa iyong talento sa matematika. Tiyak na makakakuha tayo ng kampyonato. Tatay, ikaw ang nag-iisa sa mundong ito na walang kondisyong naniniwala sa akin. Sa mata ni tatay, palagi kang pinakamahusay. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Tatay, hindi lang ako sasali. Gusto ko ring ipaalam sa lahat ang aking kakayahan. Basta makuha ko ang kampyonato. Ang chismis na ito tungkol sa panggagaya ay mawawasak. Siyempre, malalaman ng lahat sino ang tunay na nagnakaw. Tatay, ito ay sa lugar ng kompetisyon, kailangan ng pera para sa pamasahe at hotel. Ito ay ang 200 piso na ibinigay ni tatay ngayong buwan. Gamitin mo yan sa daan. Tatay, ito ang sa atin. Pera para sa mga gulay ngayong buwan. Ano ang kakainin ninyo? May ilang araw pa. Maaari akong pumunta sa site para magbuhat ng ladrilyo, para makakuha ng pamasahe. Makinig ka sa tatay. Mag-focus sa paghahanda para sa kompetisyon. Sa usaping pera, may paraan ang tatay. Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigwin. Milyong premyo.
Maligayang pagdating sa lahat, sa paunang laban ng pinakamalakas na henyo. Una sa lahat, tayo ay magpalakpakan. Mula sa Harvard University sa Amerika, Profesor Masa. Sa pagkakataong ito, pumili ako ng pinakamalakas na henyo sa matematika, na nagwagi, ay makakatanggap ng direktang paanyaya sa Harvard at 1,000,000 premyo. Maganda. Ngayon, susunod, tayo ay magsisimula na ang unang laban ng paligsahan na ito, kompetisyon sa mabilisang matematika. Sa loob ng 20 segundo, ang mga kalahok na makakasagot ng 2 tanong ng tama ay makakakuha ka ng green card para makalusot sa susunod na round. Ngayon, tawagin natin ang unang kalahok. Kamusta? Tingnan natin ang malaking screen. Ikinalulungkot ko, pakiusap, umalis na. Pakiusap, ang susunod na kalahok. Ikinalulungkot ko, na sa kompetisyon na ito, mataas ang antas ng kahirapan. Ang unang 20 kalahok, walang nakapasa sa unang pagsusulit. Ngayon, susunod, tawagin natin ang susunod na kalahok, ni Ji Yuan. Ayos, handa na kami. Tingnan ang unang tanong. Tama ang sagot. Gumugol ng 2 segundo. Ang supling na ito, paano siya sasali sa ganitong mahirap na paligsahan? Nakakasagot pa siya ng tama sa mga tanong. Hindi pwede. Paano kung sa paligsahan, manalo siya ng kampyonato? Tiyak na iisipin nila na siya ay isang henyo sa matematika. Pagdating ng panahon, iisipin ng lahat na ako ang nangopya sa kanya. Tatay, nanay, gusto ko ring sumali sa paligsahan na ito, Ji Yuan. Hindi ko inakala na may talento ka pala sa mabilisang pagkwenta, pero ayos lang. Lahat ng talento mo ay magiging daan para sa aking tagumpay. Ang paligsahang ito, ang huling pagkakataon ko. Kailangan ko itong sunggaban. Mangyaring maghanda ang kalahok na ito. Para sa ikalawang tanong, ito ay isang tanong sa exponent. Pakitignan ng malaking screen. Napakalaki ng numerong ito. Kailangan ng utak na ito ng napakalaking espasyo sa imbakan. Kailangan ito ng hindi bababasa. Mahigit 30 segundo na. 13,60,694,616 na Diyos ko. Nagawa na ito sa loob ng 5 segundo. Hindi naman ito basta hula, di ba? Hindi ko alam kung kaya talagang makuha ito ng ganito kabilis. Talagang henyo na iyon. Ngayon, tingnan natin ang tamang sagot. 13,60,694,616 na tama ang sagot. Ang ating kalahok ay talagang napakahusay. Sa unang tanong, tumagal siya ng 2 segundo. Sa pangalawang tanong, tumagal siya ng 5 segundo lamang. Sa kabuuan, tumagal siya ng 7 segundo lamang. Matagal ko nang narinig na ang inyong bansa ay may henyo sa matematika. Ngayon, sa wakas ay nakita ko. Talagang hindi ito isang kasinungalingan. Sino ba ang taong ito? Sa ganitong murang edad, napakahusay. Profesor Masa, ang ating kalahok ay napakahusay. Hindi ba dapat bigyan ng isang green card para sa pagdaan? Siyempre. Ji Yuan, binabati kita, nakapasok ka sa unang round. Ayos, batiin natin si Ji Yuan, na nakakuha ng green card, para sa susunod na round. Sandali lang. Gusto kong magreklamo. Nagmamanipula siya. Sandali lang. Gusto kong i-report. Nagmamanipula siya. Bakit kayo nandito? Nandito kami, para pigilan ka. Napatuloy naman loko. Sabi mo kanina, nagmamanipula siya. Ano ang ibig sabihin nito? Oo nga. Tungkol sa laban kanina, nakatutok kami. Walang puwang para sa pandaraya. Mas mabuti pang makapagbigay ka ng ebidensya. Profesor Masa. Kapatid ko siya.
Kami naman ay kanyang pamilya. Lahat kami ay maaaring mag-sole witness na siya ay nandaya. Matagal na kayong hindi aking pamilya. Pagsuway. Ako ang tunay mong ama. Hindi ka pa karapat dapat na hindi ako kilalanin. Mag-ingat ka sa iyong imahe. Nasa live stream tayo ngayon. Kaya nga, kapatid mo siya. Kailangan mong i-report siya sa pandaraya. Tama iyon. Parang naamoy ko ang amoy ng melon. Ginoo. Kailangang may ebidensya ang pag-uulat. May ebidensya ka ba? Ito. Balita tungkol sa pandaraya niya sa pagsusulit ko. Sa pagsusulit sa kolehiyo. Ito. Ang mga tao sa Haicheng. Dapat. Alam na ito. Nawala ang kanyang mga marka. Dahil sa panggagaya. Siya iyon. Narinig ko na siya ay pinalayas na sa bahay. Paano ka pa nagkakaroon ng mukha para lumabas sa programa? Nagpapakita pa ng sarili. Aking mabuting kapatid. Hindi ko inakala na hindi ka makapagpigil ng sarili. Natatakot ka ba na ako ang manalo? Kaya agad mabubunyag ang iyong mga kasinungalingan. Parang antas ng kolehiyo ka lang. Anong kampyonato ang kukunin? Kung may kukunin man, si Xiaoyan ang kukuha. Yi Yuan. Sa harap ng maraming tao, huwag mo nang ibaba si Xiaoyan. Sino ang bumababa sa kanya? Sino ang nagnakaw sa kanino? Magtataka ka bang gawin ito sa harap ng buong bansa? Nangangako ka ba? Kuya, tungkol sa pangungopya, may matibay na ebidensya. Kasing matibay ng bundok, dapat sana ay hindi na ako magkomento. Ngunit, ngayong araw, ayokong paulit-ulit kang magkamali at linlangin ng buong bansa. Tama. Tulad mo na may masamang asal. Hindi karapat-dapat sumali sa paligsahan. Karapat-dapat o hindi. Ang ipinakita kanina ay sapat na. Ginoong Masa, ito, ayos na. Tungkol sa pandaraya sa pagsusulit, hahanap ako ng tao para linawin ito. Ngunit sa aktwal na kompetisyon, naniniwala lang ako. Ang nakikita ng mga mata ko, si Yi Yuan ay talagang may napakataas na talento sa mabilis na pagkalkula. Itong green card, ibibigay ko pa rin sa iyo. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng payagan na umangat. Salamat, Profesor Ma. Sandali lang. Hindi mo siya pwedeng bigyan. Bakit? Dahil, nagsinungaling din siya sa laban kanina. Ano? Nagsinungaling din siya kanina. Tama. Walang duda. Ikaw ba ito ang aso? Kinakagat mo ako kapag nakikita. Magpakita ka ng ebidensya. Kung makakapagpakita ka ng ebidensya, muling iisipin ko ang tindahan. Ibibigay ba natin sa kanya ang green card? Ipakita mo na. Yi Yuan. Okay lang na nangopya ka sa exam. Ngayon, nandito ka pa, para lokohin ang mga manonood sa buong bansa. Paano ako nagkaroon ng anak na walang hiya at sinungaling? Xiaoyan, huwag mong isipin ang kanyang dignidad. Ipakita mo ang ebidensya, patahimikin ang kanyang kayabangan. Ipakita mo, ipakita mo, ipakita mo, ipakita mo, ipakita mo, ipakita mo. Kung hindi mo maipakita ang ebidensya, mukhang hindi ka makakalabas. Kuya, ikaw ang nag-iit. Nakunin ko ito, kaya huwag mong sisihin ako. Hindi na kita bibigyan ng pabor. Profesor Masa, ito ay, nakita ko ito sa kanyang kwarto. Ang dalawang tanong na ito, matagal na niyang nasagot, kaya mabilis niyang nasabi ang sagot. Talagang ito ang dalawang tanong kanina. Yi Yuan, ikaw ba ang sumulat nito? Ito ay talagang isinulat ko. Ngunit ito ay noong 8 taon na ang nakalipas. Nakalimutan ko na ito ngayon. Mag-imbento. Sige, mag-imbento ka na lang. Ano ka ba? Parang ikaw ay isang henyo sa mabilisang pagbibilang. Ikaw ba? Laging nag-aaral ng mga tanong na nakaukit sa isip. Nasa swerte ka lang sa dalawang tanong na yan. Akala ko nga, nagkaroon ka ng malas na swerte. Nakatama ka sa tanong. Sabi ko ba, bakit ang bilis mo? Ganun pala. Profesor Masa, wala talaga ako. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ang mga susunod kong tanong ay mga orihinal kong tanong. Kung makakasagot ka pa ng dalawang tanong, ika-consider ko pa na ibigay sa iyo ang green card na ito. Salamat, Profesor Masa. Sandali lang. Profesor Masa, ako rin ay mag-apply sa paligsahang ito. Ang green card na ito, kung sino man tayo ang manalo, siya ang kukuha. Gawin mo lang ang ginagawa ng iba. Kung ang iba ay kumakain ng tae, dapat mo ring tikman. Ikaw na taga-baryo, tarantadong tao. Bakit ang sama ng sinabi mo? Xiaoyan, matagal mo ng pangarap ang Harvard. Suportado ka ni Papa. 2 tao ang naglalaban para sa isang pwesto. Ang saya, mas maganda ang ganitong laban. Ganito ang mga patakaran. Kaya mo bang tanggapin ito? Profesor Masa, tinatanggap ko. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Hindi tayo magbibilang ng karaniwang mabilis. Magbibilang tayo. Mabilis na pag-iisip. Mabilis na pag-iisip. Napakaarte. Ano ito?
Hindi ba't gusto mong makipagkumpetensya sa akin? Mabilis na pag-iisip. Sige, subukan mo. Maraming world-class na mga henyo sa matematika. Hindi kayang talunin ng lightning mental calculation. Napakataas ng antas ng kahirapan ng ganitong mabilisang pagkalkula. Hindi ito para sa mga estudyanteng nasa mataas na paaralan, na inihanda para sa paligsahan. Sigurado ba kayong nais niyong hamanin ito? Kung makikipagkumpetensya, dapat mahirap. Ang kapatid kong ito ay isang henyo sa mabilisang pagkalkula. Tingnan mo siya, naguguluhan. Baka naman natatakot ka na. Kung gusto, laban tayo. Sino ang natatakot sa'yo? Xiaoyan. Hindi pa siya nag-ensayo sa lightning mental calculation. Bakit hindi na lang natin itigil? Tama nga, Xiaoyan. Maingat. Nanay, dahil ganito kakumpiyansa ang kuya, tiyak na wala akong problema. Ano bang ikakatakot ko? Kaya't huwag kayong mag-alala. Sige. Inaanyayahan ng dalawang kalangok na umakyat sa entablado. Go, Xiaoyan. Go. Ngayon, hayaan niyo akong ipakilala sa inyo kung ano ang tinatawag na lightning calculation. Ang mabilis na pagkalkula ay hindi lang tungkol sa katumpakan. Kailangan din itong maging mabilis. Basta't ibibigay ko ang lahat. Sino ang unang nagsabi ng sagot? Wala ka nang magagawa. Paano naman ang mabilisang mental math? Sobrang sinusubok nito ang mga kalahok sa kakayahan ng kanilang kanang utak sa pag-iimahen. Kaya tinatawag din itong visual computation. Pagkalkula sa paningin. Sa madaling salita, ito ay humihiling sa mga kalahok na mag-compute sa isang imahinasyong espasyo. Kumpara sa karaniwang sitwasyong lohikal, talagang hindi ito magkapantay. Bakit siya mukhang sobrang tiwala? Hindi ba ganitong laban? Maaari pa niyang kopyahin ang aking sagot. Ngayon, ipinahayag kong opisyal na nagsisimula ang laban. Pakiusap, tingnan ang malaking screen sa ibaba. Susunod, ang malaking screen ay magpapakita ng bawat 0.3 segundo ng isang grupo ng 5-digit na numero. Para sa dalas ng pagpapakita, bawat tanong ay may 30 grupo ng mga numero. Kayo dalawa, kailangan ninyong pagsamahin ang 30 grupo ng mga numero at kwentahin ang kabuuan at sumagot ng mabilis. Naiintindihan ba? Oo, ngayon, handa na ang laban. Gagamitin natin ang tamang sagot, sistema ng puntos. 3 laro, 2 panalo. Mahirap ang laban. Kayo, laban lang. Go, Xiaoyan. Huwag kang mag-alala, ate. Wala akong problema. Kung hindi naman, kayo ay suportahan si kuya. Siya, nakabear na umiikot sa Hilingen. Nakakahiya. Mamaya, wala siyang masagot na tanong. Maghanda na lang siyang mapahiya. Dapat na yun pa lang, umamin ka at umatras. May pagkakataon ka pang makabawi. Kung hindi, wala nang ibang daan. Kung ganun, huwag na kayong mag-alala. Tama, E.G. Yuan. Ngayon, ako at ang tatay mo, ay bibigyan ka ng huling pagkakataon. Kung ngayon, ay tapat kang umatras sa paligsahan. Tinitiyak kong hindi na ako mang-aapi kay Xiaoyan. Maari pa rin tayong kilalanin ng pamilya He. Ako ang umaapi sa kanya. Siyang may ginagawang laban sa akin. Wala na akong matakasin. Siya ang gustong umatras sa laban. Hindi ako. E.G. Yuan. Si Xiaoyan ay malapit ng maging top scorer sa college entrance exam. Samantalang ikaw, dahil sa pandaraya sa exam, hindi ka na makapasok kahit sa kolehiyo. Paano mo pa kayang sabihin iyon? Umalis si Xiaoyan sa kompetisyon. Bakit mas makapal ang mukha mo? Ang kapal ng pader mo. Pagsusumbong. Tungkol sa taong ito, walang anuman. Sige. Sige. Sila ang aking tunay na mga magulang. Dahil sobrang naniniwala kayo na mananalo siya. Kaya mamaya, inaasahan kong makita ang inyong mga mukha na nabigo. Ngayon, diretsong sasabihin ang sagot. Sigurado akong hindi mo ako makokopya. Hindi ako naniniwala. Sa sandaling maisip ko ang sagot, sisigot ako agad. Mabilis ka pa ba sa akin? E.G. Yuan. Huwag kang masyadong magyabang. Mamaya, makikita mo kung paano kita ipinapahid sa lupa. Maghanda kayong dalawa. Opisyal nang nagsimula ang laban. Ang bilis naman ng mga numerong ito. Hindi ko na nga makita ng maayos. Napakahirap ng proyektong ito. Pero si Xiaoyan ay may tiwala. Hindi nakapagtataka, siya ang aking inalagaan. Napakabilis. 0.07 segundo lang. Naipindot na niya ang buzzer. Nakakainis, nauna siya. Siya lang. Nakakuha ng prioridad sa pagsagot, pero hindi pa rin nasagot ng tama, kung totoo nga ang balita. Isa siyang plagiarist at tamad na estudyante, kaya siguradong mali ang sagot niya. Pakipahayag ang iyong sagot. Ang sagot ay 1530908, 1530908. Sigurado ka ba? Sigurado. Sige, tingnan natin ang malaking screen.
1,530,908 tamang sagot. Paano niya nasagot ng tama? At napakabilis pa niyang sumagot. Naiintindihan ko na. E.G. Yuan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano mo nakuha ang sagot mo. Ang sagot mo ay hula-hula lang. Ikaw, puro kopya lang ang alam mo. Makakasagot ka ng ganitong kahirap na tanong. May butas ba ang utak mo? Kaya mo rin yan. Sumagot ka ng isang tanong. Basta't masagot mo ng tama, agad akong aalis sa laro. Sige, maghihintay ako ng isang round pa. Sa susunod na round, hindi mo talaga kayang talunin si Xiaoyan. Xiaoyan, mag-relax ka. Kuya, isipin mo na lang na ako ang nagpatalo sa unang round. Nagpatalo ako. Hindi mo talaga kaya ako. Pinagtatawanan mo ba ako? Huwag kang magyabang, E.G. Yuan. Sa susunod na laro, tiyak na matatalo kita. Sige, Terra, ituloy mo lang. Sa unang round natin, E.G. Yuan, 1-0 ang lamang. Ngayon, magpapatuloy tayo sa ikalawang tanong. Pakiusap, tingnan ng malaking screen. Isang 1,473,449 na dalawang manlalaro, sabay-sabay, na nagbigay ng parehong sagot. Imposible yan. Ang sagot na ito, bakit kaya niya rin ito nakuha? Bakit kaya ikaw rin ay nakakuha ng sagot? Tingnan natin. Kung ang 1,473,449 na ay tama, o hindi tama. Tama ang sagot. Ito na ang laban ng mga katunggali. Dahil sabay silang sumagot. At sabay na sumagot ng tama, kaya ang tanong na ito, ituturing na tabla at walang dagdag na puntos. Hindi pwede. Paano niya nagawang sagutin ulit? Kuya. Ang unang tanong. Kasalanan ko kasi mabagal ang kamay ko. Swerte mo at nasagot mo ito ng tama, yung tanong na ito. Sinasadya mo bang sabay tayong sumagot? Hindi mo naman siguro pinapansin ang aking pagbigkas. Kinuha mo ang sagot ko, di ba? Ganun pala yun. Tama si Xiaoyan. Kaya pala nasagot mo ito. Sadyang sabay-sabay na nagsasalita. Ikaw yan, di ba? Sabihin mo nga, sino ba sa kanila gumamit ng ganitong mababang paraan ng pagsagot? Hindi ko alam ah. Tingnan natin ulit ang isang laro. Alam na kung sino na. Sige na, sige na. Tahimik kayong lahat. Magpatuloy tayo sa susunod na tanong. Sabay-sabay na sabihin ang sagot. Syempre ikaw, nagnanakaw na sumisigaw. Huwag kang mag-isip, sa paggamit ng ganitong mababang paraan, ay mananalo sa paligsahan. Sa susunod, mas mabilis ako. Pakitanaw ang malaking screen. Isang 1,639,485 sagot. Tama. Congrats kay Hian sa tamang sagot at puntos. Isa na ang score. Hindi ito posible. Paano siya makakasagot ng tama? Mabilis pa siya kaysa sa akin. Hintayin natin si Xiaoyan namin na manalo sa paligsahan. Maghanap tayo ng mga pangunahing media para gumawa ng hype para sa kanya. Oo nga, ay promote ng mabuti ang atin. Nahenyo sa mabilisang pagbilang. Sa oras na iyon, si Xiaoyan ay hindi lang ang top scorer sa pagsusulit, kundi isa ring henyo sa mabilisang pagbilang. Huwag sabihin na kahit sa Tsinghua o Peking, kahit sa mga kilalang paaralan sa buong mundo, lahat ay nag-aagawan para kay Xiaoyan. Nabigyan siya ng sulat ng pagtanggap. Oo nga, laban lang. G1. Huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Hindi pwede. Ang entablado na ito, ang huli kong pagkakataon. Hindi ako pwedeng matalo, sa ngayon. Pantay ang dalawang kalahok, isa, magkakaroon tayo ng dagdag na round. Sino ang makakasagot ng susunod na tanong? Sino ang makakakuha ng pass na berde? Diretso sa finals para makipaglaban. Dalawang kalahok, magpakatatag kayo. Abangan nyo. Malapit na. Maaari na kitang top of punch. Sa tatlong laban na ito, gumamit lang ako ng visual na pag-compute ng kanang utak. Ngayon, gusto kong isama ang kaliwang utak, para mas mabilis, kung makuha ang sagot. E.G. Yuan, tiyak na hindi mo ako matatalo, dahil ako, palaging nakakakita ng sagot bago ka. Dalawang manlalaro sa huling laro. Maaari bang haminin ng dalawa? Pagdaragdag ng 6 na digit. Wala akong problema.
Ang aritmetika ng 6 na digit ay mas mahirap kaysa sa 5 digit. 10 beses ang hirap, kahit ang pinakamagaling sa mundo, na henyo sa mabilisang pagbibilang. Kailangan ng 10 segundo para makuha ang sagot. Sige, tingnan natin ang tanong. Si Ian ang unang sumagot. Umabot lamang ng 1.49 segundo. Mas mabilis pa kaysa sa mga nangungunang eksperto sa mundo. Talaga namang napakabilis. Siyang tunay na henyo sa murang edad. Hindi. Teka. Nanay, tingnan mo si Hiji Yuan. Hindi makuha ang sagot. Nagmukha ng madilim ang mukha niya. Maagang pinayuhan siyang huwag magpakita ng kahihiyan. Hindi siya nakikinig. Tingnan natin kung paano siya magtatapos. Binabati ko si Ginoong Hian sa unang nakakuha ng sagot. Kaya sabihin mo na ang iyong sagot. Hindi ko nga nasagutan ang tanong na ito. Talaga bang alam niya ang sagot? Ang sagot ko ay... Oo. Anong nangyayari? Bakit hindi pa niya nakukuha ang sagot? Kaibigan ni... Magsalita ka na, Hian. Kaibigan. Magsalita ka na, naghihintay kami. Oo nga, marunong ka ba talaga? Sasabihin na lang. Anong hinihintay mo? Nagmamadali ka bang ipanganak? Alam niyo ba kung ano? Si Xiaoyan ay iniisip ang mukha ng kanyang kapatid. Tama nga, mabait ang puso ng aming Xiaoyan. Ngayon ay nagdadalawang isip dahil natatakot siya. Matalo lang napakasama. Ano ang alam ninyo? Kaibigan ni... Ipinagbabawal ang sinasadyang pag-antala ng oras. Pakiusap, sabihin na ang sagot mo, Wes. Sige. Sasabi ko na agad. Hindi ka ba isang henyo sa mabilisang pagkwenta? Gamitin mo nga ang utak mo para mabilis magkwenta. Kung hindi mo makwenta, paano ko sasabihin ang sagot? Ganun pala ang kaso. Nakuha ko na. Hindi tama ito. Bakit hindi pa rin natatapos ang sagot? Classmate na si Hian. Sisigot ka ba o hindi? Kung hindi ka sisigot, papasagot ko si classmate na Hiji Yuan. Guro ng hurado. Napakahirap ng tanong na ito. Hindi ko masagot. Kung masasagot ng kapatid ko, suko na ako. Ano? Kaya pala hindi mo mahanap ang sagot. Ano ang masasabi ko? Sabi ko, kapatid, ngayon, lahat ng manunood ay naniniwala na ikaw ay isang henyo sa mabilisang pagkalkula dahil ganito na ang takbo ng usapan. Ipakita mo na ang sagot mo, para mapamanghalin ng lahat. Sabi mo. Anong gagawin ko dito? Pinipilit mo akong magsalita, siguradong mali ang sasabihin ko. Anong iisipin ng lahat sa akin? Hindi ba't nagtagumpay ka sa pagkuha ng litrato? Magsalita ka na. Ako. Sisigat ka ba o hindi? Baka hindi mo naisip na ikaw ang sumagot, kapatid. Kung hindi mo masabi, pwede ka namang sumuko, pero, sa tingin ko, sigurado akong nakuha mo na iyon. Tama ba, maliit na kapatid? Naalala ko, kaya niyang magbilang ng 10 digit, kaya niyang gawin iyon ng mabilis. Bakit ngayon 6 na digit na lang? Hindi na niya ito ma-compute. Ano bang nangyayari dito? Bakit? Hindi ba ako makakabuo ng sagot? Hindi mo rin kaya makuha ang sagot, yung mga sagot noon. Baka kinopya mo sa akin. Paano naman kopyahin ni Xiaoyan ang sagot mo? Tama. Xiaoyan, sige na, sabihin mo para mapahiya siya ng todo. Oo, sige na, sabihin mo na, hindi ka ba ang pinakakumpiyansa? Hindi ka ba ang pinakagusto akong talunin? Xiaoyan, alam mo ang sagot, kaya sige na, sabihin mo na. Kapag sinabi mo, panalo ka na. Oo, Xiaoyan, magsalita ka na. Huwag mo nang isipin ang kanyang dangal. Magsalita ka na. Magsalita ka na, Xiaoyan. Bibigyan ako ng 3 segundo. Kung hindi mo sasabihin, akala mo ay nabigo ka na. 3. 2. Sabi ko. Walang tamang sagot sa tanong na ito. Tamang sagot. Kaya nga, kawawang estudyante. Yan. Pakisabi ang iyong sagot. Ang sagot ko ay... walang sagot. Mali. Paano niya alam na walang sagot? Dahil si Hiji Yuan
ay hindi makakalkula ng sagot, kaya't may isang posibilidad lamang. Mali ang tanong. Okay. Pakiusap, tahimik lang kayo. Kaibigan Yi, tungkol sa sinabi kanina, walang sagot. Oo. Tama iyon. Walang sagot. Paano maaaring walang sagot? Ganito kasi yan. Dahil nagka-problema ang screen, dapat ay 30 grupo ng numero. Ang lumabas ay 29 lang. Pero dahil sobrang bilis ng pag-flash ng screen, hindi namin ito naayos na makita. Tanging mga profesional tulad ni Ian ang makakakita ng malinaw ng mga bagay na ito. Hindi ko inakala na mahuhulaan ko pa ito. Sobrang talino ko talaga. Yi Ji-yuan, hindi mo aakalain na kahit hindi ako mabilis magbilang, ayos lang iyon. Ang titulong henyo sa mabilisang pagkwenta ay mapupunta na sa akin. Walang tamang sagot sa round na ito. Maglalaro tayo ng dagdag na round. Profesor Masa, nagsusumite ako ng kahilingan na dagdagan ng hirap. Gawing dual brain ang lightning mental calculation. Dalawang utak na kalkulasyon. Sigurado ka ba? Ang ganitong kalkulasyon ay lampas pa sa hangganan ng kakayahan ng utak. Sigurado ka bang haamon sa imposible? Kuya. Dalawang utak na kalkulasyon. Gagawin mo ba? Kuya, double brain computation. Gagawin mo ba? Anong hindi mo gagawin? Ano man ang mangyari, kailangan kong samantalahin. Ang natatanging pagkakataong ito, wala na akong ibang daan. Kailangan kong manalo. Hindi pwedeng matalo. Dahil sa inyo, na sobrang kumpiyansa. Kaya, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, kayo ay 3 laro, 2 panalo. Kung sino man ang makasagot ng tama, diretso na sa Grand Finals. Ibig sabihin niya, ang nanalo ay hindi na kailangang sumali sa semifinals. Hindi na kailangang makipagkompetensya sa 1,000 kalahok para sa pwesto sa Grand Finals. Tama nga, mas tumpak na sabihin. Kung sino ang mananalo sa larong ito, siya ang mga seed player ng kampyonato. Oo nga, talagang napakaganda. Lahat kami ay labis na umaasa sa pagtatanghal ng 2 manlalaro. Noong una, nakita ko siya. Nag-ensayo ng double brain computation. Ang proyektong ito ay may pinakamataas na antas ng kahirapan sa buong mundo. Pinakamahirap ito, basta gamitin ko ang lumang paraan para kunin ang kanyang sagot, kaya makakakuha ako ng pandaigdigang tawag ng henyo. Ang landas sa hinaharap, tiyak na magiging makinis. Doble ang pag-iisip, wala akong ganap na tiwala. Bakit siya nagtatangkang hamanin? Saan kaya siya kumuha ng tiwala? Hindi ko inasahan. Si Xiaoyan ay talagang may tagong galing. Mas mahusay pa siya kaysa sa alam natin. Tama nga, noong una tayong pumunta sa bahay ampunan para ay adopt si Xiaoyan. Talagang nakakuha tayo ng kayamanan. Hindi lang ito kayamanan, sobrang talino. Hindi tulad ng isang tanging marunong manggopya na estudyante. Hindi makasagot sa tanong. Ayaw ko nang aminin. Siya ang kapatid ko. Anong sinasabi niyo? Pinapaniwala niyo ako. Hindi niyo ba alam na iniisip niyang henyo siya? Kayong lahat. Talagang napakatalino niyo. Hindi ba? Kung ako'y nilaling niyo, okay lang. Bakit kailangan pang insultuhan? Nasaan sina mama, papa, at ate? Kung itatapon ka nila sa ilog Wangpo, lahat ng tao sa bansa ay makakainom ng Longjing tea. Ikaw. Nangangahas kang insultuhan ng Chapo. Kuya, sobra ka ng tagal sa probinsya. Sobrang pabaya na, bilang anak. Paano ka magiging walang galang sa mga magulang? Sila kasi, ay dahil sa iyo. Pagkopya sa akin, may mga opinyon sila sa iyo. Kaya naman, ito ay makatwiran. Kailangan mong isipin ang kanilang nararamdaman. Si Xiaoyan talaga ang maunawain. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol ka pa niya. Oo nga, kung kalahati lang ng pagkamaunawain ni Xiaoyan ang meron ka, hindi sana ganito. Ang pagtrato namin sa iyo, itong ampon nyo. Maliban sa mahina sa pag-aaral, mababa ang kalidad, masama ang asal. Ito lang ang dila niyang magaling. Napaamo kayo ng isang sulyap. Ang sinungaling ay ikaw. Ako. Hintayin mo. Hintayin mong kunin ko ang iyong kwalifikasyon sa finals. Tingnan mo kung paano ka pa magiging mayabang. Sige na, lahat, paki-silence. Susunod ay, handa na tayo para sa unang round ng double brain computation. Pakiusap, mga kalahok, maghanda na. Ayon sa nakagawian, ako na ang magpapakilala sa inyo ng mga patakaran ng double brain computation. Pakiusap, tingnan ng malaking screen. Ano ang susunod? Ang ating malaking screen ay hahatiin sa kaliwa at kanan. Sa magkabilang panig ay sabay na lalabas ang 20 grupo ng 3 digit na numero. Bawat grupo ng numero ay mananatili ng 0.24 segundo. Kailangang sabay na mag-compute ng 2 manlalaro ng 2 tanong. Ito ang pinakamahirap na proyekto sa larangan ng mabilis na pagkalkula. Pinakamahirap na proyekto. 2 kalahok. Mangyaring magporsige. Ako ay nagdeklara. Ang paligsahan ay opisyal nang magsimula.
Para makakuha ng sagot ng mas mabilis, kailangan kong ilagay ang sarili ko sa kalagayan ng isipan. At bago pa mabuo ang sagot, makuha ko na ang karapatang sumagot. Sino ang nakakuha ng sagot? Sumagot ka. Ang sagot ay 56,248. Ang sagot ko ay 56,248. Hindi talaga siya marunong magmatematika ng mabilis. Bakit niya pa rin nasabi agad ang sagot? Sagot. Tama, binabati kita. Genius ka talaga. Si classmate G ay umabot lang ng 0.8 segundo para makuha ang tamang sagot. Ang kanyang utak ay halos katulad na ng bilis ng computer sa pag-compute. Professor Masa, hindi ako sobrang talino, kundi ang mga magulang ko ang nagpalaki sa akin ng maayos. Kaya karapat-dapat na anak ko ako. Ang anak namin ay talino. Hindi ko kayo binaygo sa pagpapalaki at tiwala ninyo. Ayos lang iyon. May pagkakataon pa. Go, G1. Pang-amoy ng kahirapan. Ikaw lang. Ano bang maitutulong mo sa mga tao? Dalhin mo na siya pauwi. Hindi mo ba siya nakita sa loob ng matagal? Hindi mo ba siya natulungan sa mga tanong? Sigurado na mananalo si Xiaoyan. Ito ay tiyak na bagay. Siya, walang anumang pagkakataon. Ayos. Kaya't ito ang unang laro. Mananalo si Heian. Score 1-0. Susunod, gagawin natin ang ikalawang tanong. Dalawang kalaro, pakiusap, tumingin sa malaking screen. 72,478 sagot. Tama. Sumpa, ang bilis ng kamay. Alam ko namang, kaya kung makuha ito. Sagot, ay nasa harapan ko. Hindi ba, na siya ay namopya ng aking paraan? Ay masama. Hindi niya maririnig kung ano ang sinasabi ko, di ba? Ang iyong sikreto, sa wakas ay natuklasan ko na. Ang huling laban na ito. Talo ka na. Hindi. Kahit pa marinig niya, ang sinabi ko kanina, ay walang makikita. Kailangan ko lang siyang talunin ulit. Wala na siya. Pagkakataon na umangat. Sobrang intense ng laban. Malapit na tayong dumating sa deciding game. Oy, sino sa tingin niyo ang mananalo? Anong sinasabi? Sa tingin ko mananalo siya, kahit na nakabawi si Ji-Yuan. Pero sa nakaraang mga laban, mas malaki talaga ang tsansa ni Heian. Ngayon ay isasagawa natin, huling laban ng tunggalian. Sa laban na ito, ang mga manlalaro na unang nakakuha ng pagkakataon, kailangan mong sumagot sa loob ng 10 segundo. Kung hindi, ito ay ituturing na puntos para sa kalaban. Mga manlalaro, naiintindihan ba? Tingnan natin ang tanong. Pakitingnan ang malaking screen. Bakit hindi siya tumitingin sa tanong? Ano ang ginagawa niya? Binabati natin si Lian sa matagumpay na pagkuha ng pagkakataon. Pakisabi ang iyong sagot. Nako. Hindi siya tumingin sa tanong. Diretso na siyang sumuko sa pagsagot. Ano ang gagawin ko? Hindi ko nasasagutin ang tanong na ito. Ibinibigay ko na sa iyo. Ikaw. Hindi ka nasisigot. Oo nga. May problema ba? Mabuti naman at nakakaintindi ka. Alam mong hindi mo kayang talunin si Xiaoyan. Aktibong sumuko, Ji-Yuan. Paano mo maaring? Diretsyong sumuko. Tatay. Huwag kang mag-alala. Tanging sa ganitong paraan, makakapagwagi ako. Hindi pagsagot ang paraan para manalo, Ji-Yuan. Anong ibig sabihin nito? Mayroon ka pang 5 segundo, oras para sumagot. Kung hindi ka makasagot, ibig sabihin, panalo ako. Mayroon pang. Basta't manalo ako. Alam na ng lahat kung sino ang tunay na nagnakaw. May 4 na segundo ka pa. 3. Huwag, huwag, Xiaoyan, bilisan mo na, sabihin mo na, diretso na sa finals. Huwag. Nakita ng lahat, 10 segundo, hindi niya sinabi ang sagot. Kaya, sa laban na ito, panalo ako. Sa mga tuntunin, oo, pero... Kaibigan He, nakuha mo na. Bakit hindi ka sumasagot? Ako. Kapatid. Talaga bang, dahil hindi ko sinulat ang sagot? Kaya hindi mo makopya ang sagot? Tama, ako. Hindi ko maintindihan.
Hindi ko maintindihan kung ano ang sinasabi mo. HMP, nagsusumigaw ka pa. Akala mo hindi ko alam. Bakit ka palaging nakukopya sa akin? Dahil sa loob lang ng 100 hakbang. Kaya mo, gamitin ang aking pangtingin na malapit. Hindi pwedeng niyang malaman. Ang paraan ko ng pangongopya, sigurado siyang tinutokso niya ako. Kaya pala anong gawin ko para makaiwas? Hindi ako makaligtas sa kanyang pangongopya. Kaya pala ginamit mo ang iyong X-ray vision, para sumili, sa sagot na nabuo sa isip ko. Kaya kahit na sinadyang magsulat ako ng maling sagot, sa papel, makuha mo pa rin ito ng tama, dahil direkta mong kinuha, ang tamang sagot mula sa isip ko. Bakit ganito ang nangyayari? Tumigil ka na sa pag-igting. Talo ka na. Hindi ako pwedeng matalo. Mga guro ng hurado, nais kong maghain ng reklamo tungkol sa kompetisyon. Ako. Kakakabihan ko lang, kaya hindi ko nasagot ng tama ang tanong na ito, at siya naman ay nakakuha ng puntos sa pamamagitan ng swerte. Hindi ako kontento. Oo nga, Hiji Yuan. Hindi ko akalain na sobrang malalim ng isip mo. Hindi mo mahanap ang sagot ni Xiaoyan. Dahil sa mga patakaran ng laro, nakakakuha ng puntos sa bug. Walang hiya. Walang kahit anong tunay na kakayahan. Lahat ay mga kalokohan. Bakit may ganitong anak sa pamilya namin? Talagang malas sa bahay, Hiji Yuan. Ikaw ay palaging nag-iisip ng masama tungkol kay Xiaoyan. Paano ako magkakaroon ng ganitong mapagkunwaring anak? Kung hindi siya makasagot sa tanong, kasalanan ko pa. Kung ayaw niyong kilalanin ang anak kong ito, hindi ko rin gustong kilalanin kayo, na mga magulang na may doble ang pamantayan. Ikaw, anak ng masamang loob, kung hindi dahil sa kaba ni Xiaoyan, kaya mo bang manalo, noong nag-exam ka, nangopya ka kay Xiaoyan, ngayon, pinapahirapan mo siya, bakit sa iyong mga mata, wala siyang puwang? Kuya, alam ko, na dahil sa pagnanakaw mo ng sagot sa pagsusulit, ay labis kang nag-aalala, pero hindi mo rin maiiwasang sumagot, di ba? Ito ay kawalang galang sa laban at sa kalaban. Kailangan mo bang umasa na lang sa swerte para makakuha ng puntos? Oh, talaga ba? Professor Masa, hindi ako natatakot matalo, pero kung ganito nga, sobrang nasasaktan ang puso ko. Oo nga, tungkol sa pag-angkat ni Hiji Yuan sa exam, matagal nang alam ng lahat iyon, kung siya ay makakapasa, sa ganitong paraan papasok sa finals. Napaka-unfair naman para kay Hian, sobrang hindi patas yan, tama. Nasa ibabaw si Hian sa mga nakaraang laban, pero sa laban na ito, dahil sa nerbiyos, natalo siya. Sobrang malas naman, sa akin lang ha, hindi dapat may karapatang sumali, ang mga plagiarist. Dapat umalis si Hiji Yuan sa kompetisyon. Umalis na siya sa kompetisyon. Sige na. Magpahinga muna kayong lahat. Ako'y magsasalita ng kaunti. Ang paligsahan ay may mga patakaran. At may patas na laban. Walang duda tungkol dito. Kaya sa paligsahang ito, hindi lang natin titingnan ang score. Kailangan din natin suriin ang kabuuang performance ng mga manlalaro para malaman kung sino talaga ang panalo. Ayos din ito ah. Ang galing. Kung ganun, may pag-asa pa ako. Ano ang gagawin ko? Kailangan ko bang mawala ang pagkakataong ito? Kaya't ipinahayag ko. Ang nagwagi sa pagkakataong ito ay ako ba ang nagwagi? Si Hiji Yuan. Hindi ito posible. Paano natin maaring payagan ng isang, at yung mga tamad na gumagamit ng paraan, at gumagamit ng mga hindi tamang paraan, na makapasok sa finals? Paano natin maaring hayaan ng isang, nangungopya na sumali sa kompetisyon? Profesor Masa, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Si Xiaoyan ay pinalaki natin mula pagkabata, mas mahusay siya ng 100 beses kaysa kay Hiji Yuan. Profesor Masa, kaya, sa isip ninyo, hindi ako karapat-dapat manalo, di ba? Siyempre, Profesor Masa. Anong karapatan mong sabihin na siya ang nanalo? Ano ang dahilan? Sa buong proseso ng kompetisyon, ilang beses na naguluhan si Hian, na nawalan ng pagkakataon, samantalang si Hiji Yuan, palaging nakakakuha ng pagkakataon, kalmado at matatag na sumasagot. Kaya sa sitwasyon kung saan, halos pareho ang antas ng dalawang tao, ang labanan ay nakasalalay sa pag-iisip. Kaya't naniniwala ako, na si Hiji Yuan sa finals, ay makakapagbigay ng mas magandang antas. Bukod dito, nalaman ko rin, tungkol sa issue ng pangongopya ni Hiji Yuan, yung mga balita sa balita, ay mga chismis lang. Kaya bago lumabas ang resulta ng college entrance exam, walang tiyak na conclusion tungkol sa pangongopya, kahit na hindi pa lumalabas ang resulta. Salamat kay Professor Ma sa pagtitiwala sa akin. Anong klaseng professor yan? Kahit kami na mga hindi eksperto ay makikita ito, na ang kampyon, ay tiyak na si Hian.
Bakit kailangan niyang suportahan ng isang buwis na galing sa probinsya? Oo, tiyak na may mga sabuatan. Mga sabuatan. Dahil sa paglinlang mo sa mga manonood, ayaw talikuran ang pagkatalo. Kaya gagamitin ko ang pagkakataong ito, upang malinaw na malaman ng lahat kung sino talaga ang tunay na nagnakaw. Dahil hindi tinatanggap ng lahat na nanalo ako. Sige. Makikipaglaro ako sa kanya sa huling laban. Ngunit ang kauna ay kailangang umatras sa laban. Kailangan ko pang tahasang aminin na ako ay isang nagnakaw sa pagsusulit. Kaya mo bang gawin yan? Ngayon ang pinakamainam na pagkakataon ko upang alisin ang akusasyon ng pangongopya. Tanging sa ganitong paraan, maaaring makuha ng tatay ko at ako magtanggol ng pinsala mula sa mga chismis. Paano siya naglakas loob na ipagpalit ang lahat niya sa akin? Wala bang sapat na tiwala? Kapatid, ikaw ay isang henyo sa mabilis na pagkalkula. Hindi ka ba magdadalawang isip? Ako, walang dahilan para mag-atubili si Xiaoyan. Kahit ang isang tamad sa pag-aaral ay ganito kalakas ang loob. Kaya ikaw na ang pumalit sa mga magulang, para mapahina ang kanyang kapangyarihan. Tama, itong batang ta. Para siyang walang pakialam sa langit at lupa. Professor Masa, dahil noong nakaraan, ang sagot natin ay walang panalo o talo. Itaas ang antas ng tanong sa pinakamahirap, na espesyal para sa ating dalawa, na may ibang tanong. Sino ang makakasagot? Siya ang panalo. Hindi pwede. Kung iba ang tanong, paano ako makakakopya? Kapag hindi ko nasagot, wala na akong magagawa. Bakit hindi? Hindi ba? Natatakot ka bang hindi kami magkapareho ng sagot? Walang makukuhang sagot, di ba? Hiyan, bakit ka kinakabahan? Ang dapat kabahan ay si Hiji Yuan, di ba? Natatakot lang akong masyadong mahirap ang tanong. Kung hindi siya makasagot, mapapahiya tayo sa mga magulang natin. Oh, ganun ba? Tingnan mo, nandito na tayo sa sitwasyong ito. Si Xiaoyan ay palaging nagsasalita para sa iyo. At ikaw, para manalo kay Xiaoyan, wala kang pinipiling paraan. Wala ka bang kahit kaunting asal bilang kuya? Ma, huwag mo nang sabihin kuya siya. Sige. Ang ganda ng eksena ng pagmamahal ng ina at anak. Kung siya ang mananalo, talagang karapat dapat siya. Kung ako ang mananalo, walang pakialam sa paraan. Maaari ba kayong maging mas doble kara? Nagsasabi ka ng ganyan, nakakabigla, ma. Talagang hindi ko na kayang tiisin ito. Tingnan mo ang itsura mo, na sobrang mayabang. Sa laban na ito, ako ang pumayag para kay Xiaoyan. Tayo, ikaw na. Xiaoyan. Wala kang dapat ikabahala sa kanya. Nakikita ko na gagawin niya ang lahat para manalo. Hindi ka na nga magpapakita ng kahit mukha. Oo nga, Xiaoyan. Ngayon na mismo, ilabas mo ang pinakamalakas mong kakayahan. Ipapakita niya kung ano ang pagkakaiba ng ulap at putik. Makikita mo agad. Sino ang ulap sa langit? Sino ang putik sa ilog? Sige. Professor Masa. Pakisagot ang tanong. Sige. Pag-iisipan ko muna. Aha, noong nakaraan, ang pinagkukumparahan ninyo ay pagsusuri ng paningin. Ito ang huling tanong. Kayo dalawa ang mas magaling sa pakikinig sa pagtaya. Sa pandinig na pagtaya. Tama. Pakitingnan ng malaking screen. May 100 grupo sa malaking screen, ng 5 digit. Sa sandaling ito, kailangang takpan ninyo, mata. Gamitin ang tainga para makinig. Ibigay mo sa akin ang resulta. 100 grupo, umaasa lang sa pakikinig. Sobrang taas naman ang hirap nito. Oo nga, talagang hindi ito kayang sagutin ng karaniwang tao. Makakasagot. Mukhang masyado nating minamaliit ang tunay na kakayahan ni Xiaoyan. Sino ang mauuna sa inyo? Ako muna. Si KZ Yuan, ang kalahok, pwede mo bang sabihin, handa ka na? Handa na ako. Sige, handa na sa pagsagot. 55940加6基础20加26480加416加49810加39420加14820加35480加19840 Pakisabi ang iyong sagot. Hindi niya ito masagot. Ang sagot ko ay 6,490,540 tama ang sagot. 回答正确。 Talaga bang kaya niya? Oo nga, napakahirap na tanong. Ang dali-dali niyang nasagot. Paano nangyari yun? Tama nga. Kapatid. Tapos na ang kuya. Ikaw na. Maging kalmado ka, Xiaoyan. Kaya niyang sagutin ng tama, siguradong kaya mo rin.
Tama, Xiaoyan. Basta't maayos mong masabi ang sagot, ikaw ang mananalo. Anong gagawin natin? Parang pinipilit na lang natin na magtiis sa hirap. Sige, gawin mo na. Sige, laban lang. Bakit siya biglang tumakbo palabas? Nang ganitong kalayo, baka natuklasan. Ang kapatid kong lalaki. Dahil siya ay isang henyo sa mabilisang pagbibilang. Madali lang ang problemang ito para sa kanya. Kung handa na, magsimula na tayong sumagot. Hindi, dapat hindi. 49810加3420加14820加35480加19840加8。 Tulad ng inaasahan ko. Kapag nakuha ko ang sagot mo, dyan na ang katapusan mo. Kaibigan Yi, tingnan ang mukha mo. Mukhang alam mo na ang sagot. Kaya't paki-anunsyo ang iyong sagot. Ang sagot ko ay hindi maganda. Ang sagot ko ay ngayon. Dapat ay nakuha na niya ang tamang sagot. Hayaan mong pumasok ako at tingnan muli. Dapat ay nakuha na niya ang tamang sagot. Hayaan mo akong pumasok at tingnan muli. Isa-isa ay nagiging isa. Isa dalawa, dalawa. Isa pito, pito. Isa-isa ay nagiging isa. Anong sinasabi mo, kaibigan Yi? Maaari mo bang magsalita ng mas malakas? Ako, wala akong sinabi. Bigyan mo ako ng 2 segundo. Sa ganitong pagkakataon, paano pa siya nag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, hindi ba? Nalaman niyang mayroon akong x-ray na mata. Sino ang cute na ito? Sino ang cute na ito? Sino ang cute na ito? Mahal na mahal, si Yi Ji-yuan. Naglakas loob kang tawagin akong cute. Anong sinasabi mo? Nakita ng lahat. Hindi ako nagsalita. At saka, hindi ka makasagot ng tanong. Ako ang mananalo. Naku. Hindi pa niya nasolusyonan ang tanong na ito. Anong gagawin natin? Bakit hindi ka nagsalita, bunso? Baka dahil hindi ko nakuha ang sagot. Hindi mo rin ba masabi? Mukhang totoo nga iyon. Ito ay tanong na hindi kayang sagutin ni Yi Ji-yuan. Hindi naman. Gusto ko lang, nasuriin ito sa aking isipan. Para matiyak ang katumpakan ng sagot. Oh, kaya pala nagka-check. Ayos na ba ngayon, kaibigang Hiyan? Mayroon ka pang 5 segundo para sumagot. Kung hindi mo pa sasabihin ang sagot, hahatulan ko na. Nanalo si Yi Ji-yuan. Tingnan mo ang kanyang pagkabahala. Parang hindi mo pa rin nakuha ang sagot. Sa kabilang banda, si Yi Ji-yuan. Madali lang naman niya. Nasagot niya ng tama. Palagi namang sinasabi ni Hiyan na si Yi Ji-yuan ay namawopya sa exam. Pero, si Yi Ji-yuan ay nakakuha ng mahirap na tanong. Kayang-kaya mong kalkulahin ng 1 segundo. Ang gawkaw ay maliit na bagay lang. Oo nga. Talaga bang ang totoong namopya? Sino ba talaga? Kuya. Sagot ka na. Naghintay na ako, nagdahon na ang mga bulaklak, ay naku. Paano na ito? Kung matalo ako sa laro na ito, hindi lang ako mawawalan ng pagkakataong magpasikat. Kahit na yung tungkol sa pangungopya sa entrance exam, siguradong hindi na ito may tatago. Xiaoyan, hindi mo na kailangang suriin. Sabihin mo na lang ang sagot. Oo nga, Xiaoyan, sigurado akong may sagot ka na. Magsalita ka na, bilisin mo. Tingnan mo si Xiaoyan na nahihirapan. Hindi ba siya nakakapag-compute? Imposible. Kahit si Yi Ji-yuan, nakakaya niyang i-compute. Paano hindi kaya ni Xiaoyan? Hindi ba siya makakapag-compute? Xiaoyan. Ako. Sige. Kapatid na lalaki. Ganito. Kung masasabi mo ang sagot, aaminin kong namopya ako sa pagsusulit. At hihingi ako ng tawad sa iyo. Ikaw. Pero kung hindi ka makasagot, 如果你说不出答案， huwag kalimutan ang ating pastahan. Ikaw ang nag-copycat. 可就是你怎么？ Sinasabi mo, ganito na ang pinagdadaanan mo. Bakit hindi ka pa nagsasalita? Sabihin mo na. Sabihin mo na, bilis. Sabihin mo na. Sige, sabihin mo. Sabihin. Hindi maganda, si Ian ay nawalan ng malay. Xiaoyan, anong nangyari sa'yo? Yi Ji-yuan, paano mo magagawa to? Sobrang pinipilit mo ang kapatid mo. Hindi naman maganda ang kalusugan niya. Saan ko siya pinilit? Siyang hindi makakuha ng sagot. Sinadya niyang mawalan ng malay. Talagang nakakatawa. Ikaw.
Profesor Masa. Dahil nawala na ng malay ang kapatid ko, ano na ang mangyayari sa laban na ito, kahit na manalo ako? Yuji Yuan. Mahalaga ba sa iyo ang panalo at talo? Mas mahalaga ba ito kaysa sa buhay ng kapatid mo? Oo. Mahalaga sa akin ang panalo at talo. Kung matatalo ako ngayon, 10 taon akong nag-aral ng mabuti, sayang lang lahat. Ako'y mananatiling, nakakabit sa kahihiyan ng pang-aagaw. Hindi ako makakaahon magpakailan pa man. Bakit ba ayaw kong matalo? Pero hindi ka pwedeng mamapak sa kapatid mo. Ikaw. Binato ko siya. Kahit na siya ang laging naninapak sa akin. Ginagawa niyang pantapak sa lahat ng meron ako, para maging kanyang hakbangin-hakbangan. At saka, anong klaseng kuya siya sa akin? Wala siyang ibang ginawa kundi mag-uwi ng mga basura mula sa orphanage. Kayo lang ang nagmamalaki sa kanya. Kailangan mo bang ipagagalit ako? Ikaw, anak na suwail, ako. Ikaw. Kung siya ang nanalo sa laban ngayon, at ako ang nawalan ng malay, gagawin niyo pa rin ba ito? Ikaw. Hindi. Hindi kayo. Magkakaroon kayo ng pagtanggap para sa kanya. Sige na, sige na. Huwag nang mag-ingay, dalhin na siya sa ospital. Profesor Masa. Ano ang resulta ngayon? Hindi mabibilang ang resulta ng laban ngayon. Pagkalipas ng 7 araw, pareho kayong sasali sa finals. Doon natin malalaman ang katotohanan. Dalhin na agad sa ospital. Sige. Terra. Pwede kang magpanggap na nalilito ngayon. Pagkatapos ng 7 araw, tingnan ko kung anong susunod mong gagawin. Xiaoyan. Dahan-dahan. Papa, bawasan mo ng kaunti, Dan, Nanay, Ate. Ay, Xiaoyan. Finally, you woke up. Talagang nag-alala na ako. Nanay. Wala akong sakit. Sisiw lang ang katawan ko. Hindi ko na panalunan ng laban. Nadagdagan ko kayo ng kahihiyan. Huwag mong sabihin yan, Xiaoyan. Kahit ang doktor ay nagsabi, ito ay dahil sa sobrang nervyos mo, at sobrang pag-iisip. Lahat ng ito ay kasalanan ni Yuji Yuan. Kung hindi siya sa eksaminasyon, na palaging bumabato sa'yo, hindi ka rin naman magkakaroon ng sobrang stress. Kahit pa mawala ng malay, naiintindihan ko. Ang kapatid ay gusto lang manalo. Ay naku. Anong oras na ba? Nagsasalita ka pa para sa kanya. Ay naku, kung ang batang iyon ay may kahit kalahating pag-unawa mo, satisfied na ako. Mom at Dad. Ngayon, lahat ng mga pangunahing media ay nagsasabi, ang nagnakaw ng ideya ay si Xiaoyan. Ha? Ano ang gagawin natin? Mom at Dad. Ako. Tapos na ba ako? Xiaoyan, huwag kang matakot tungkol sa pagnanakaw ng ideya mo. Lahat pwedeng magpatotoo. Oo, tama. Pagkatapos ng 7 araw, ang paligsahan na. Basta makuha mo ang kampyonato, mababago natin ang opinyon ng tao. Hindi pwede. Kung ang finals ay ganito pa rin, hindi ko siya mahuli. Paano ako mananalo? Kailangan kong ayusin siya ngayon na. Pero, ngayon, ang pangalan ko, sira lahat dahil sa kuya ko. Bakit siya ganun? Bakit ayaw nilang maging maayos ako? Mom, Dad, ayaw ko nang mabuhay. Ay, Xiaoyan. Xiaoyan. Sa pagkakataong ito, talagang sobra na ang ginawa niya. Kailangan kong tumawag. Papasok siya para humingi ng tawad sa iyo. Yuji Yuan. Inuutusan kita, agad na humingi ng tawad sa iyong kapatid. Hayaan mong ako ang humingi ng tawad sa kanya. Huwag mong asahan sa buhay na ito. Ikaw. Itong suwail na anak, nagtataka akong may naglakas loob na labanan ako. Tatay. Walang anuman. Hindi humingi ng tawad ang kuya. Ayos lang iyon. Hindi pwede. Ngayon ay huhulihin ko siya. Dapat ay dalhin siya rito, para mag-sorry siya sa'yo. Tama, punta na tayo ngayon, sa bahay ng kanyang amang bukid. Turuan siyang maging tao. Xiaoyan, magpahinga ka muna ng maayos. Uuwi lang kami, babalik din. Sige. Yuji Yuan. Ikaw ang kanilang tunay na anak, at ano pa? Sa huli, hindi pa man ako nagsasalita. Maaari ka nang iwanan ng lahat. Ang sagot ko ay,
6,490,580 kuyahi. 如何？ Ito na ang muling tanong ni Ji Yuan. Paano niya nasagot ito? Yung mga naunang tanong. Maaari niyang kopyahin si Xiaoyan. Pero itong muling tanong, talagang mukhang siya ang sumagot. Hindi ba tayo? Imposible. Si Ji Yuan ay nag-aral sa probinsya mula pagkabata. Hindi kailanman tumanggap anumang edukasyon sa mabilis na pagkalkula. At saka, kung talagang napakatalino niya, siya, ang pagsusulit sa kolehiyo ay talagang kinopya si Xiaoyan. Talaga, nanay, huwag kang mag-isip ng labis. Si Ji Yuan ay isang estudyanteng walang alam kundi ang manggupya. Wala siyang halaga. Sa silid na ito, walang kahit anong maayos na kasangkapan. Ito ba ang lugar na tinitirhan? Ito ang tanghalian. Isa lang ang garapon ng atsara. Siguro, sa mga taong tulad ni Ji Yuan, ganito na ang kanilang buhay sa mga nakaraang taon. Tatay, nanay. Sino itong si Ji Yuan? Paano siya nakatiis dito? Si Lao Yi. Hindi natin kailanman talagang naunawaan ang nakaraan ni Ji Yuan. Hindi ko talaga inasahan na ganito siya kahirap. Talaga. Kung ikukumpara sa buhay ni Xiaoyan, talagang magkaiba ang sitwasyon. Si Lao Yi. Si Ji Yuan na bata, tiyak na nakaranas ng maraming hirap mula pagkabata, kaya't hindi sinasadyang napadpad sa maling daan. Sabi mo, hindi ba't masyado tayong mahigpit? Sobrang mahigpit naman. Nanay, masyado kang malambot. Ano namang masama kung magdusa ang mga lalaki? Saka na nga. Kahirapan hindi naman. Ang dahilan ng kanyang pagbagsak, kahirapan. Dapat masipag pa siya. Magpakitang gilas sana siya. Tama. Natatakot ako sa kanya, dahil sa kanyang kahirapan. Kaya't nangopya siya sa pagsusulit. Nagsagawa ng mga kompetisyon. Nais niyang dumaan sa madaling daan, upang masiyahan ang kanyang kayabangan. Tama. Kung hindi magaling sa pag-aaral, nais lang manggupya. Kapag lumaki na at hindi makakuha ng pera, hindi ba't kailangan pa niyang magnakaw? Hindi pwede yun. Pag nangyari, masisisi tayo. Lahat ng iyon ay magiging kahihiyan ng pamilya namin. Kaya kailangan natin, habang hindi pa siya nagkakamali ng malaki, turuan natin siyang mabuti. Hindi nakakatakot ang hindi matuto. Ang nakakatakot ay ang masamang ugali. Tama nga, bakit walang tao dito sa bahay? Kailangan nating magmadali, dalhin si Ji Yuan pabalik, humingi ng tawad kay Xiaoyan. Mukhang kwarto ito. Tingnan kung nandoon si Ji Yuan. Ji Yuan, nandyan ka ba? Diretso na lang pumasok. Matagumpay sa pag-aaral, magaling na estudyante, bituin sa asignatura. Hindi ba't sinasabi na hindi maganda ang pag-aaral ni Ji Yuan? Pero nakakuha siya ng napakaraming gantimpala, mula unang baitang hanggang 3 taon sa mataas na paaralan. Bawat taon ay unang pwesto. Imposible. Kung talagang nag-aaral siya, napakagandang salita, bakit sa kabila ng mataas na pagsusulit, kailangan pang kopyahin si Xiaoyan? Palaging sinasabi ni Ji Yuan, si Xiaoyan ang nangopya sa kanya. Hindi ba't ang sinasabi niya ang totoo? Baka nagkamali tayo sa kanya. Imposible. Ang mga anak na pinalaki ni Hippie, paano sila mangongopya? Tama. Si Xiaoyan ay mahusay sa lahat ng asignatura mula pagkabata. Hindi ko magagawa yun, ang mag-cheat. Pero ito, yung sertipiko na ito, yung mga first place, lahat nakuha niya sa probinsya. Hindi ito nangangahulugan. Ngayon, ang paaralan sa probinsya, talagang hindi kasing ganda ng sa lungsod. Walang kailangan sa pakikipagkamay. Nasaan si Ji Yuan? May kailangan kaming pag-usapan sa kanya. Si Ji Yuan ay umalis para magtrabaho kaninang umaga. Pumunta na siya sa Bukirin. Isa siyang estudyante, hindi nakatutok sa pag-aaral. Anong trabaho ang pinapagawa mo sa kanya? Matalino at maunawain si Ji Yuan. Takot siyang mapagod ako. Kaya niya gustong pumunta talaga. At saka, hindi ko ba siya binibigay bawat buwan ng 5,000 yuan na panggastos? Bakit? Hindi pa rin sapat. Sabi ni Xiaoyan, na bawat buwan nagpiprint siya ng mga dokumento. Kailangan din niya ng pera, kaya binigay ko na lang ang perang ito kay Xiaoyan. Ano? Ikaw, bata. Ang ibig mong sabihin, walang kahit isang sentimo si Ji Yuan. Wala talaga siyang pera. Paano siya kumakain araw-araw? Siya ay araw-araw nagsasayang siya ng oras sa cafeteria. Dapat siguro kinakain ang tira-tirang pagkain ng mga kaklase. Ano? Ako'y isang propesor sa University of Haicheng, at anak na lalaki ng isang propesora. Pero sa kantina, nanghuhuli ng tira-tirang pagkain ng iba. Kapag kumalat ito, ano ang iisipin ng iba tungkol sa akin?
Talaga namang. Kuya Lee, huwag mo nang sisihin ang anak nating babae. Si Ji-Yuan din naman. Masyadong mainitan ng ulo. Sasabihin niya sa atin na wala siyang pera. Pwede pa ba nating hindi ibigay sa kanya? Tama rin. Pero sa hinaharap, huwag nang ganito. Alam mo ba? Ji-Yuan, lagi mong sinasabi sa akin na masaya ka sa bahay ni Lee. Hindi ko akalain na hindi pa ako makakain. Kulang sa ambisyon ang tatay. Pasensya ka na, pinagdaraanan mo ito dahil sa tatay. Hoy, Xiaoyan, tatay, nakita ko na wala kayo, kaya nag-isa akong nagpa-discharge at umuwi. Nasaan kayo? Hindi ka pa nga magaling. Bakit ka umalis ng ospital? Maging maayos ka at manatili sa bahay. Babalik kami agad. Tara na. Oo nga pala, kapag bumalik si Ji-Yuan, papaalisin siyang pumunta sa bahay namin. Ginoo at Ginang, ang batang lalaki ay nagpapahinga sa silid. Mabilis kayong pumunta at tingnan. Madilim at maalikabok ang silid na ito. Pwede maglagay ng mga gamit dito. Bakit pa may nakatira dito? Sino ang nakatira dito? Ginoo. Ito po. Ito ang kwarto ng panganay na anak. Nandito siya sa bahay ng 1 taon. Patuloy siyang nakatira dito. Ano ang sinasabi mo? Si Ji-Yuan ay patuloy na nakatira dito. Oo, ito ay orihinal na nakalaan para sa kwarto ng panganay na anak. Kinuha ito ng bunso para mag-ensayo sa piano. Kaya lang. Bakit walang kahit man lang aparador sa bahay na ito? Saan niya inilalagay ang mga damit niya? Ang malaking anak lang ay may suot na damit. Tuwing papasok sa eskwela, wala na siyang ibang damit. Paano pwedeng mangyari to? Matagal nang bumalik si Ji-Yuan sa pamilya. Paano pwedeng walang kahit isa? Wala nang damit. Ako, syempre, binilhan ko siya. Ito, Ginoo, binilhan mo na ba ang malaking anak? Mga damit na binili, ay kinuha ng batang Ginoo, at sinuot. Imposible. Maraming damit si Xiaoyan. Paano niya maaga ang kanya? Sige na, huwag nang pag-usapan. Talagang kami ang nagkulang. Hindi maayos ang pag-aalaga ni Ji-Yuan. Hintayin na lang siyang matapos sa laban. Mag-sorry siya kay Xiaoyan. Gagawan natin siya ng isang formal na salo-salo. Tanggapin ang kanyang pagkakakilanlan. Sige. Hindi pwede. Kung siya ay babalik, tiyak na manghuli ako balang araw. Hindi dapat siya makapasok muli sa bahay na ito. Magandang araw, Professor Ma. Ikaw pala. Classmate Ji-Yuan. Bakit wala ka sa bahay? Maghanda ng maayos para sa nalalapit na finals. Bakit ka pumunta dito? Regalo. Umupo. Ito ang pinakamahirap sa buong mundo, na hindi pa nalulutas. Kahit ng Harvard, pinakamagaling na estudyante, hindi pa rin nila nasolusyonan. Ikaw, isang estudyante sa mataas na paaralan, na nakapag-ayos nito. Ito ay inabot ko ng 3 araw, para maayos ito. 3 araw, tanging ang mga pinakamahuhusay sa mundo ang makakagawa nito. Ang datos na ito, kapag nailabas, tiyak na magiging sanhi ito ng kaguluhan sa akademya. Huwag mong sabihing Harvard na. Kahit ang pinakamagagaling sa buong mundo, na mga institusyon, ay mapipili mo. Sobra naman ang papuri, Profesor. Dala mo ang napakahalagang datos na ito, at hinanap mo ako. Sigurado akong may kailangan kang ipagawa sa akin. Walang makakaligtas. Sa mga mata ni Profesor Ma, dumating ako ngayon, para humingi ng tulong sa iyo. HMM. Ngayon, ikaw ay nanguhulog sa isyu ng pangongopya. Ang teknik na ito ay talagang makakatulong upang makawala ka sa paratang. Kaya't magtutulungan tayo, Profesor Ma. Walang anuman. Halika, Xiaoyan. Kumain ka ng marami. Bukas na ang finals. Huwag kang kabahan. Salamat, nanay. Pagkatapos ng laban, kunin natin si Ji-Yuan pabalik. Nanay, parang hindi siya masaya sa akin. Baka, kapag bumalik siya, babalik na lang ako sa ampunan. Anong sinasabi mo? Kung tinanggap ka ni Ligia bilang anak, sila ay magiging responsable sa'yo. Paano nila papayag ang bumalik ka pa, nanay? Tungkol sa pagbalik kay Ji-Yuan, mas mabuting maghintay na lang muna. Ngayon, si Xiaoyan, hindi pa ganap na gumaling ang katawan. Bumalik na si Ji-Yuan. Siguradong muling tatutok kay Xiaoyan. Oo nga, si Ji-Yuan ay nasa Bukirin. Nabuhay doon ng maraming taon. Hindi na ito bago sa kanya. Mas mabuting hintayin na lang na gumaling si Xiaoyan. Sige na nga. Kumain na tayo. Bakit ka nandito? Huwag mag-alala. Nandito lang ako para kunin ang gamit ko.
Ji Yuan, ito. Ji Yuan, noong una, hindi talaga alam ng mga magulang na nakatira ka sa imbakan. Siguradong hindi sinasadya ni Xiaoyan na sakupin ang iyong silid. Kapag gumanda na ang kalagayan ni Xiaoyan, babalaykan ka namin. Tama. Basta't handa kang magbago. Siyempre, tatanggapin pa rin kita bilang anak. Magtatanggap pa rin ako sa iyo bilang anak. Oo. Nakuha ko na ang mga bagay sa pamilya He. Tapos na ako. Hindi ko kailangan ang inyong pagkilala at pagtanggap dahil sa hinaharap, hindi na siya babalik muli. Ikaw. Daddy, huwag kang magalit. Nasaan si kuya? Isa lang yun sa mga taktika niya para magpanggap, siguro. Gusto lang niyang ipakita sa inyo, kunin mo na siya pauwi. Sa ganitong kalagayan niya, walang paraan. Lahat ng meron ka ngayon, ay basura na ayaw ko. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pero ang kampiyon bukas, huwag mo nang isipin pa. Kuya, andito ka na. Oo. Kung di ako pumunta, paano ako mananalo ng kampyonato? Paano mo ilalantad ang tunay mong mukha? Sa nakaraang laban, ay hindi maganda ang pakiramdam ni Xiaoyan, kaya nakakuha ka ng pagkakataon. Sa laban na ito, hindi ka talaga mananalo. Talaga. Sige, tingnan natin. Maligayang pagdating sa lahat, muli tayong narito, sa pinakamatinding finals ng mga henyo. Ayos. Himukin natin sila sa pamamagitan ng palakpakan, ang 6 na nakapasok na kalahok. Inaanunsyo ko na ang finals ay opisyal nang nagsimula. Ang format ng ating kasalukuyang finals, napakadali. May 2 tanong sa malaking screen. Kung masosolusyonan, sila ang ating mga kampyon. Sige, simulan na natin. Unang tanong. Pakiusap, tingnan ang malaking screen. Sige, sagutin ang tanong. Panahon na. Kuya. Yung sagot mo, hindi lang katulad ko. Pati ang paraan ng paglutas, pareho rin sa akin. Akala ko hindi na siya gagawa niyan. Kopya pa rin siya ng sagot. Hindi nagbabago ang ugali, at ngayon pa nga sa harap ng maraming tao. Kinuha pa niya ang sagot ni Xiaoyan namin. Talagang ikinahihiya kami sa pamilya namin. Noong nakaraan, nakipag-usap tayo sa kanya. Talagang hindi maganda. Pero si Xiaoyan ay walang kasalanan. Ano sa tingin mo? Bakit palagi siyang pinagtutukulan? Sa tingin ko, hindi talaga mababago ang ugali ng tao. Sino ba talaga ang nangopya sa kanino, hindi pa tiyak? Ano ang sinasabi? Huwag kang magyayabang ng maaga. Ito ang mga pang-aperitif. Ang susunod ang pangunahing palabas. Kaya mo bang masagot? Sa unang round natin, 2 kalahok lang ang meron. Nasagot ang tanong na ito. Pakinggan ang iba pang 4, ikinalulungkot, mangyaring umalis. Ngayon, magsasagawa tayo ng pangalawang round ng sagutan. Pakitignan ang malaking screen. Ang tanong na ito ay, isang suliranin na bumabagabag sa larangan ng matematika sa loob ng libo-libong taon. Walang magawa ang mga matematikal na dalubhasa. Ito pa ang naging paksa sa final. Paano ito posible? May makakasagot ba dito? Oo nga, sobrang nahihirapan na tayo. Huwag kang mag-alala, ma. Kaya kong lutasin ito. Sige, laban lang, kuya. Sige, magsisimula na ako. Isusulat ko muna ang sagot, para makita ng lahat. Maganda ang pagkakasagot ni Xiaoyan. Sigurado na tayong mananalo. Oo nga, itong pandaigdigang problema sa matematika, kaya niyang sagutin lahat. Ay naku, ang nagwagi ng FAIRS Award. Baka susunod ay, ang ating maliit na yan. Ahahaha, talagang masaya ako, na mayroon akong ganitong kahusay na kapatid. Imposible.
Itong tanong. Paano mo pa ito nasagot? Siyempre, kaya ko. Dahil ang sagot na ito 这答案 ay galing sa 我 akin. 写出来的。 Hindi ito posible. Klaro namang kinopya mo ang akin. Hindi. Siyempre ako ang unang natapos. Lahat ay nakatingin sa akin. Paano ko naman makokopya ang sa iyo? Tama. Si Xiaoyan ang unang nakasagot. Lahat ay makakapagpatotoo. Siyempre, ang taong sumulat sa huli, siya ang nagnakaw ng ideya. Oo, makikita naman ng lahat. Ang nagnakaw ng ideya, ay tiyak na si Ji Yuan. Paano pa siya may mukha na nandito, na walang kahihiyan? Umalis ka, mga plagiarist. Umalis ka, mga plagiarist. Umalis ka, mga plagiarist. Umalis ka, mga plagiarist. Ako ang pamilya ko. Bakit naglabas nito? Isang basurang hindi matulungan. Hindi lang nakopya, kahit walang hiya. Bukod sa nakopya lang ang sagot ng bunso mo, anong magagawa mo pa, ha? Ay, talaga namang. Kuya, gusto kitang payuhan. Mas mabuting sumuko ka na. Simula ngayon, ako na ang magiging 数学界 unang tao sa larangan ng matematika, at ikaw, ay kailangang magdala ng pangalang sinungaling na nangopya. Mabuhay ng buong buhay. Ha? 8MP. Naghihintay lang akong manghuli ka. Tingnan ninyo mabuti. Sa pagitan nating dalawa, magkaibang sagot ang meron tayo. Hindi pwedeng. Sabi ko nga. May pagkakaiba ba? Kahit na magkapareho talaga sila, araw-araw lang naman. Palagi na lang silang nanilinlang. Ang sagot ninyong dalawa, at ang paraan ng pag-solve. Pareho-pareho sila, dahil hindi ninyo ito makita. Kaya't narito, ang propesor na si Masa. Para ipaliwanag sa inyo. Halika, Propesor Masa. Ikaw ang autoridad sa matematika. Pakiusap, tingnan mo ito. Sabihin mo sa amin ang tungkol sa kanila dalawa. Sino ba talaga ang kampyon? Ipinahayag ko ang mga nanalo sa kompetisyon na ito. Ji Yuan. Sila pareho ang sumulat, na eksaktong magkapareho, at siya ay nangopya kay Xiaoyan. Bakit siya ang kampyon? Oo nga. Ang nagnakaw ng sagot ay hindi si Ji Yuan. Siya iyon, si Lian. Ito, hindi ito posible. Tama ang sagot ni Lian. Ngunit may mga maliliit na, maling hakbang sa gitna, na hindi mo makikita kung hindi ka maingat. Bakit ganito? Ang dahilan kung bakit nakasagot ka sa tanong na ito, ay dahil nakuha mo ang aking papel sa aking silid. At itong papel na pangsusulat, ay sadyang iniwan ko para sa'yo. Anong sinasabi mo? Wala naman akong papel na pangsusulat sa aking papel. May dalawang mali na datos. At sa iyong sagot sa problema, ay may dalawang maling datos din. 错误。 Mukhang hindi mo na itago ng maayos ang kopya. Totoo nga, eh. Wala akong kopya. Kahit na mayroon akong kopya, hindi mo naman maipapakita na ikaw ang gumawa ng kopyang yan. Tungkol dito, maaari kong patunayan para kay Ji Yuan. Si He ay dumating sa bahay ko. Ilang araw na ang nakalipas, at dinala niya ang tamang hakbang sa pagsagot sa problemang ito. Kasama ang larawan ng kanyang cheat sheet. Ano? Ayos ka, Ji Yuan. Inilaglag mo ako. Kung hindi dahil sa iyong masamang intensyon, bakit ako mangungulog sa bitag mo? Kung may dapat sisihin, sarili mo na lang. Ipinahayag ko, ang tunay na nagnakaw ay Iyan. Kuya He, okay ka lang ba? Hindi ko akalain. Matagal na naming pinalaki ka. Pero naloko mo pa rin kami. Papa, pasensya na. Hindi na ako mangungopya muli. Pasensya na. Huwag mo akong tawaging tatay. Karapat dapat ka ba sa higit sa 10 taon kong pagsasanay? Ikaw, hayop ka. Nanay. Nakiusap ako sa iyo. Nakiusap ako kay tatay. Nangangako ako. Magsisikap akong maging mabuting tao mula ngayon. Hindi ko na kayang magalit sa kuya. Magsasama kami ng maayos ni kuya. Okay ba? Umalis ka na. Kung hindi dahil sa iyo. Paano kami magiging ganito sa aming sariling anak na sobrang malayo? Ate, sa iyo ako ang pinakamabuti, di ba? Nangopya sa pagsusulit at inakusahan si Ji Yuan. Maghintay ka na lang na makulong. Security. Dalhin siya. Pag-ong, tayo. Ji Yuan. Sinasamba kita. Umalis ka. Sinasamba kita. Sinasamba kita. Binabati si Ji Yuan.
sa pagkakakuha ng libreng slot sa pagpasok at 1,000,000 premyo. Ako ay opisyal na kumakatawan sa Harvard University na nag-aalok sa iyo ng imbitasyon. Umaasa akong makakapunta ka sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral, magdagdag ng kontribusyon sa pandaigdigang matematika, magdagdag ng isang puwersa, Profesor Ma. Sa Harvard University, palaging naging pangarap kong paaralan. Ngunit ang aking layunin ay sa Qingbei. Gusto kong, para sa aking bayan, gagawin ko ang aking makakaya. Ji Yuan. Talagang ang pamilya natin, si Lao Yi, ay nagbigay ng magandang kapalaran, lumabas, ng isang ganitong pambihirang talento. Ji Yuan. Sisikapin ng nanay na gantimpalaan ka ng maayos. Noon, lahat ng ibinigay namin kay Lian. Ngayon, mas marami pang ibibigay sa iyo ang mama. Ji Yuan. Aking mabuting kapatid, uuwi na tayo. Ngayon, alam niyo na akong kilalanin. Huli na. Ji Yuan. Kami ang iyong mga kamag-anak. Hindi. Hindi kayo karapat-dapat. Ngayon, ang tanging kamag-anak ko ay siya lang. Itong mga taon na ito, Papa, salamat sa pagod. Ji Yuan. Tatay, masaya ako para sa iyo. Sa wakas, natupad na ang pangarap. Tatay, huwag kang mag-alala, wala nang ibang tao na mang-aapi sa atin. Ji Yuan, ako ang tunay mong tatay. Dati, ako ang nagkamali sa'yo. Noong nakaraan, gumawa kayo ng maraming masakit sa akin. Ngayon, sa isang simpleng paghingi ng tawad, magpapatawad na ba ako sa inyo? Si Hian ang nagsabi noon. Yung gago ang nagdulot ng kalituhan. Nagkamali kami sa paghusga sa'yo. Kung alam ko lang na ikaw ay, yung magaling mag-aral. Kaya sino ang magaling mag-aral? Sino ba ang nagpapasaya sa'yo? Ikaw ba ang anak mo? Hindi po. Ikaw talaga ang tanging anak namin sa dugo. Walang iba kundi ikaw. Oo nga. Hoy Ibo. Hindi ka naman tatay ko. Simula ngayon. Hindi ako nagngangalang Hi. Ang apelyido ko ay Zing. Alam mo. Ang aming pamilya ay may tradisyon ng nag-iisang anak. Hindi ka pwedeng mawala sa amin. Nagkamali kami. Patawarin mo kami. Ji Yuan. Ji Yuan. Patawarin mo kami. Ji Yuan. Tiyak na aalagaan ka namin ng mabuti. Alam mo na. Nanay. Hindi na kailangan. Wala akong ina na nag-aalaga sa akin noon, at hindi ko na kailangan. Abala. Huwag niyo akong istorbohin sa hinaharap. Tay, umuwi na tayo. Sige. Umuwi na. Ji Yuan. Ji Yuan. Ji Yuan. Kasalanan ko lahat. Naniniwala sa mga kasinungalingan ni Hian. Hayaan si Ji Yuan na maging bahagi ng ating pamilya. Nakakain ng isang buong pagkain. Hindi pa nakapagbihis ng bagong damit. Hindi ko dapat ginawa yon. Tayo ang may kasalanan. Palagi nating pinagbintangan si Ji Yuan. Oo, tayo ang may pagkakamali. Tayo ang nagbigay daan. Sa pang-aapi kay Ji Yuan, tayo ang nasaktan. Puso ni Ji Yuan. Ji Yuan. Ji Yuan.